Karunungan ay pinakapangulong bagay. Kaya't kunin mo ang karunungan. Oo, sa lahat mong kukunin ay kunin mo ang unawa. Sa kasaganaan ng puso, nagsasalita ang bibig. At kung ano yung nakakapanagana sa puso, kung galit yung nakakapanagana sa puso, yun din ang makikita mo sa mga kilos nila. Pero kung pagmamahal yung nasa puso, yun din ang makikita mo sa kanila at yun din yung nagre-reflect sa anak nila. I want to appeal to intelligent individuals. Kung pakiramdam mo mas matalino ka kaysa sa akin, ikaw dapat yung nagsasalita rito. Ikaw dapat yung nakaupo rito, hindi dapat ako. Hindi ko naman dapat ilalabas yung mukha ko sa social media. Kasi yung kabobohan ng majority ng mga vlogger, hindi ko na matiis eh. Komportable na yung mga bata na pinapastos yung mga magulang nila. Hindi naman ako dapat yung nagsasalita rito eh. Hindi naman ako masyadong matalinong tao. Hindi naman ako masyadong importanteng tao eh. Gaano karami pera? Malamang dadami talaga pera. Bakit? They have too much time on their hands eh. 'Di ba? They have too much time on their hands. Ano ibig sabihin? Wala ka ng oras para lumingon para sa Diyos. Wala ka ng oras lumingon para sa kapwa-tao mo. Ang lahat na lang ng oras mo nauubos para sa pera. They have too much time. They also probably have too much focus. Masama po ba yun? Lahat ng sobra masama, brother. Let's just put it into that context. Lahat ng sobra masama. Tingnan mo, pansinin mo. Karamihan ng mga influencer na yung mga sobrang sikat na mga influencer sa social media, marami sa kanila yung mga gumagawa ng kalokohan sa social media para lang sa pera. Kitang-kita niyo yan. May mga nagpo-promote ng sugal, nagpo-promote ng negosyong wala sa lugar. Yung iba, directly scamming people talaga. Diretso, ini-scam talaga mga tao. Nakikita niyo yan. Nakikita nyo sa social media na may mga tao talaga na, alam mo yun, nagpapa-invest, ganun. Tapos paglipas ng panahon, mababalitaan mo na lang, yung mismong tao na yun, nagtatago na ngayon sa ibang bansa. Kita nyo yan. Marami nang ganyan. Marami nang ganyan sa, marami nang ganyan in the past. Ako, I strongly suggest you stick to the tried and true. Huwag nyong lalabanan konsensya ninyo. Yun. Huwag nyong patitigasin ang konsensya ninyo. Lalo na tungkol sa paggawa ng pera. Napakaraming tao, matigas ang puso. Basta paggawa ng pera. Kahit panloloko ng kapwa, diretso lang sila, tuloy-tuloy lang na parang akala mo, wala silang kinatatakutan. Yun. Follow-up question. Last po na tanong. Paano po balansehin yung pagiging malapit mo sa Diyos tsaka yung paghabol mo ng pangarap mo sa buhay ba na gumaan, karoon ng ganun. Paano po balansehin? Kasi nahirapan ako pagka naka-focus kasi ako sa pangarap ko ito. Parang nababawasan yung oras ko doon sa pagsamba, ganun. Paano balansehin yun? Ano religion mo, brother? INC po. Hindi naman masyado mahaba ang oras ng INC sa pagsampay. Isang oras lang yun. Diba? O baka tinatamad ka lang dun sa mismong commute. Kasi yun talaga yung nakakatamad eh. Diretso, hindi yung pagpasok sa kapilya yung nakakatamad eh. Ang nakakatamad, yung pag-commute, mula ron sa kung saan ka man nandun, galing kang trabaho, papunta ka ng kapilya, nakakatamad yun eh. Diretsahan lang. Minsan pa, pag alimbawa, panggabi ka, tapos trik yung araw, pupunta ka ngayon para sumamba. Init ng araw eh, pwede dito na lang muna ako sa bahay, tulog na lang ako, panggabi tayo eh. Ano ba ang trabaho mo? Sa ngayon po, nag-ano po ako ng farming po kasi ako eh. Tapos, ang ginagawa ko. Pagod nga talaga, brads. Tapos malayo ka sa kapilya. Hindi naman siya ganun kalayo po. Kaso nga lang, sasadyain talaga. Oh, edi malayo nga kasi sasadyain eh. Opo, pabiyahe din po talaga, hindi kaya lakarin. Yun na nga ibig ko sabihin. Yun yung nakakatamad dun eh. Yun talaga yung nakakatamad dun eh.
Hindi yung nasa kapilya ka na, tapos sasamba ka. Hindi yun yung nakakatamad eh. Diretsahan lang. Ang nakakatamad talaga yung ang init ng araw, tapos lalabas ka, tapos nakasuot ka pa long sleeves, nakaslacks ka, tapos nakasapatos ka, tapos pupunta ka, magko-commute ka ngayon, tapos mag-aantay ka, bago ka makapag-commute, mag-aantay ka muna, tatayo ka muna sa kalsada, antay ka ng dadaan sa sasakyan. Tapos, makakasabay mo rin sa jeep, pare-parehas kayo naiinitan kasi ang init ng panahon ngayon eh. Tapos pagdating mo sa kapilya, aircon. Kahit paano, may konti relief aircon. Ayun, ganun. Yun ang nakakatamad, brother eh. Wala ka talagang choice, itiisin mo lang talaga yun. Bali, Itiisin mo lang talaga mag-double yun. na lang pa. Oh, Double titiisin work mo na lang lang talaga po yun. talaga. Bakit? Sa buhay na to, brother, in general, may pagtitiisan ka talaga. May pagtsatsagaan ka talaga. Kaya kung mapapansin mo, dun sa isang talata ng Pedro, di ba? Dun sa inyong pananampalataya, isasama mo pagtitiis. Kasama yun sa kasama sa pananampalataya na talagang titiisin mo talaga. Alam mo yun, kung gusto mong maligtas, ganun yung konsepto na yun eh. Kung gusto mong alalahanin ang Diyos, para alalahanin ka rin niya pagdating ng panahon na ikaw yung may kailangan. Kasi tinan mo, isipin mo yung konsepto, brother, na yung pagsamba, in general, regardless of your religion, ano yan eh, insurance mo yan eh. Hindi lang sa buhay na to, pati sa kabila. Pero including in this life, na isipin mo yung panahon na isang araw ikaw naman yung tatawag. Tapos ang mangyayari sa iyo yung katulad nung nasa bandang bandang unahan ng kawikaan, ako'y tumawag, kayo'y tumanggi. Aking iniunat ang aking kamay, walang makinig. Kundi inyong iniuwi sa wala ang aking buong payo, inyong hinamak ang aking saway. Ako naman ay tatawa sa panahon ng inyong kasakunaan. Kapag ang hirap at hapis ay dumarating sa inyo. Pag ang hirap at hapis ay dumarating sa inyo na parang bagyo, at ang kasakunaan ay dumarating sa inyo na parang ipo-ipo. Ako yung manunuya pagka dumating sa inyo ang panahon na yun. Tapos tatawa pa daw ang Diyos doon sa panahon na problema ka na. Hindi mo gugustuhin yung brother. Ako'y tumawag, kayo'y tumanggi. Bakit? Kasi mas importante yung pera kaysa sa pananampalataya mo. Brother, dahan-dahan ka. Dahan-dahan ka. Huwag mo kakalimutan, nakakapagligaw yung kapera. Yun nga po eh. Ang pera nakakapagligaw. Nababahala nga po. Ipapaalala ko lang sa inyo, regardless of your religion, ang pera nakakapagligaw ng kapwa-tao yan. Ang pera nakakapagligaw, ang babae nakakapagligaw, ang lalaki nakakapagligaw, ang jowa, ang asawa, ang nanay, ang tatay, ang ate, ang kuya, ang anak. Lahat ng tao kaya ka iligaw. Lahat ng tao kaya ka iligaw. Nagkakatalo na lang yan kung papayag kang iligaw kanila. Ganun lang naman yun eh. Ako, diretsahan lang, brother. Mas importante pananampalataya kaysa sa pera. Maraming bagay na mas importante kaysa sa pera, brother. Napakaraming bagay na mas importante kaysa sa pera. Isa dyan yung mabuting pangalan, yung pananampalataya, ang Diyos mo, at napakaraming bagay mas importante kaysa sa pera. Yung mga relasyon mo sa kapwa-tao mo, sa magulang mo, sa anak mo, mas importante yan kaysa sa pera, brother. You can always make money, but you cannot always have the chance to prove your faith to your Creator. Yun ang sigurado ko sa iyo, brother. Hindi lahat ng pagkakataon mabibigyan ka ng pagkakataon na patunayan yung pananampalataya mo. Kasi may mga tao, kahit gusto nila, patay na sila. Kahit gusto nila, patay na sila. Yun ang masasabi ko tungkol doon, brother. Hindi ka mamamali kapag inuna mo ang Diyos. Pag inuna mo ang Diyos, hindi ka mamamali. Pero you can always go wrong kapag inuuna mo pera. Bakit? Hindi pera ang pinaka-importanteng bagay sa mundo, brother. And this is coming from the perspective na ako may pera. Kaya ka nasasabi ko eh. Paano mo nasasabi, Chester? May pera si Chester eh. Ganun lang naman yun eh. Sobrang daming pera ni Chester. Siguro para sa ordinaryong taong bayan, marami. Pero para sa mga kaparehas ko, konti. Pero isipin mo, may bubong sa ibabaw ng ulo ko. May damit akong nasusunod. Hindi naman lahat ng tao afford na magkaroon ng bubong sa ibabaw ng ulo na sarili. Diba? Hindi lahat ng tao afford na magkaroon ng sasakyan. Gets mo yun? Yung ganong konsepto, sa ganong angulo mo lang tignan na hindi naman sobrang yaman, pero merong sobra para sa sarili ko. Meron akong sobra para sa sarili ko. And I'm coming from the perspective na may pera, brother. Yung pera lang ng Project 1M na hindi ko naman kinoconsider na personal na pera ko, nasa 300,000 na itong pera dito eh. So hindi naman lahat ng tao may kaparehas na 300,000 sa bangko eh. Di ba? May mga tao, sige, mas marami pa pera kaysa dyan. May mga tao, mas konti ang pera kaysa dyan. Pero ang bottom line, hindi lahat ng Pilipino may 300,000 sa bangko. So coming from that angle lang, brother, I'm coming from the perspective na may pera. Pero hindi mas importante ang pera kaysa sa pananampalataya.
brother, ulitin ko, hindi mas importante ang pera kaysa sa pananampalataya. Bibigyan mo ng oras yun, brother. Oo, baka para sa'yo, nakakaistorbo. Ang isa sa mga dahilan, kasi siguro yung init ng commute, diba? Yung hassle ng pagtayo sa kalsada para magantay ng masasakyan. Naka long sleeves ka pa, naka slacks ka pa, naka sapatos ka pa na balat, diba? Na hindi komportable. Baka na-helger ka pa yata diba? Pero naiintindihan ko na yun. Pero sa ganong paraan, mapapatunayan mo sa Diyos mo yung pananampalataya mo. Sa pag-ibig, brother, mapapatunayan mo yun. And love takes an outstanding level of effort for you to be able to prove it. Ang pag-ibig, hindi biro yung kailangan mong pagdaanan para lang patunayan yung pag-ibig mo sa Kanya. Parang katulad sa taong nagmamahal. Tingnan mo, katulad halimbawa sa konsepto ng taong nagmamahal. Diba? Sino sa inyo yung sa pagmamahal mo nakagawa ka ng mga bagay na hindi mo pa nagagawa mula nung pinanganak ka? Type ako. Sige, tingnan mo ngayon ang comment section kung gaano karaming tao yung sa pag-ibig nila nakagawa ng mga bagay na hindi pa nila nagagawa mula pinanganak sila. Nakikita mo yan sa comment section, diba? Ako diretso, sa pag-ibig sa kapwa-tao, tingnan mo ngayon yung sinatsaga ko ngayon. Mag-iisang taon na ako rito, nasa 200 nights na kami mahigit 100 gabi na lang. Isang taon na tong Project 1M na to Diba? Sa pag-ibig, ito yung isipin mo kung pera-pera lang to, pera-pera lang, pwede naman ako kumuha ng investor Diba? Daming tropa na may pera. Hindi ko kailangan galawin pa yung pera ko. Personal na pera ko, hindi ko kailangan galawin niya, may investor. Bakit? May credibility na ako sa social media Pero tingnan nyo, ako mismo ang tumatanggi. Sa dami ng mga nag-message sa akin na gustong mag-invest, gustong mag-franchise, hindi ko alam, papahawak sa akin yung pera nila para makagawa din sila ng pera. Ang importante sa akin, kapwa-tao ko. At hindi magiging realistic ito pag kumuha ako ng investor o nagpa-franchise ako. Hindi, kailangan mano-mano, papakita ko sa inyo paano gumawa ng 1 milyon. Pera lang, cash alone. Kasi yung asset dito, halos kalahating milyon, more or less, give or take Lampas kalahating milyon na yata yung mga assets dito. Ang dami naming freezer dito, ang dami naming refrigerator dito, ang dami naming, alam mo yung ang dami naming mga bagay na pinagbibili. Tapos yung pwesto 120,000. Yung sa assets pa lang, brother, halos kalahating milyon na Pwede namang, 'di ba, alam mo, dugasin ko na lang, asset dito mga nasa 600,000. Siguro lang, more or less. Tapos 400,000, pwede na yun. Okay na yun. Tapos na Project 1M. Pwede naman yun. Magpa-invest na si Chester. Putang inang yan. Pwede naman yun, brother. Di ba? Pero tingnan mo kung ano nagagawa ko sa pag-ibig. Tinatsaga ko ito. Tinatsaga ko, puyat, pagod. Tingnan mo nga itsura ko. Pag nakita mo, tingnan mo itsura ko. Wala, may filter pala rito. Pero tignan mo yung mukha ko sa YouTube. Pag nakita mo yung mukha ko rito sa YouTube ngayon, tignan mo yung mga lumang videos ko, ang layo na ng mukha ko, ang laki ng itinanda ko. Ang laki ng itinanda ko. Bakit? Hindi naman importante sa akin yung pagiging mukhang bata Ang importante sa akin, buhay ng kapwa-tao ko. Mas importante na nga sa akin yung buhay ng kapwa-tao ko kaysa sa sarili kong buhay. Isipin mo, gaano karami nagde-death threat sa akin, regular. Ngayon, medyo humupa-hupa na, pero sometime in the past, nung nandun pa kami sa tabi ng kalsada, napakarami. Ang dami kong death threat. Excited na nga ako Kung sino man sa inyo, nananawagan ako, kung sino man sa inyo, if you want to do the job, you are welcome. You're welcome to come here, kill me, and I will be very glad to die in the name of my God, in the name of my faith. Excited ako ron, brother. Yung sa iyo, kapirasong hirap lang Diba? Pagko-commute lang naman yung kinaiinisan mo dyan Maliban na lang siguro, naiinis ka sa konsepto ng pagdalo. Syempre, ibang usapan na O hindi ka sumasampalataya dun sa religion na pinasok mo. At yung dahilan ko bakit ka nandyan, dahil lang nakapag-asawa ka lang dyan. Syempre, ibang usapan na yun. Pero yung totoong sumasampalataya talaga, tapos, alam mo yun, naniniwala ka, yan talaga yung religion na para sa'yo. Alam mo yun, you will only get a few of those chances to prove your love to your Creator. You will only get a few. And when I say a few, it is only as good as your entire lifetime. Tapos mag-aantay ka na pagkatapos nun. Pagkatapos ng kamatayan, waiting ka ngayon. Wala kang kayang gawin kapag kapatay ka, hiwalay ka sa katawan mo. Maliban na lang ang Diyos ang magbigay ng capability sa iyo para kumilos.
Pero, alam mo yun, sa mga bagay na nabasa ko sa Biblia, tulad niya, INC ka, Biblia pinagbabasihan mo eh. Isipin mo yung mga nasa ilalim ng lupa, 'di ba? Yung isinulat ni Pedro na nung unang panahon ay suwail na ang pagpapahinuhod ng Diyos ay nanatili hanggang sa mga panahon ni Noe. Tapos ikinulong sila sa ilalim ng lupa. Yung mga espiritong nasa bilangguan na nasa ilalim ng lupa, palagay mo, ano kaya buhay nung mga yun? 'Di ba? Kung hindi pa sila pinuntahan ni Kristo, ano kaya ang buhay nung mga yun? Sipin mo yung mga espiritu na nasa ilalim ng lupa o yung mga espiritu ng mga banal na nasa ilalim ng dambana at binuksan na ikalimang tatak. At nakita ko sa ilalim ng dambana ang mga pinugutan ng ulo at ang mga pinatay sa pagtotoo ni Jesus. At sila'y sumisigaw ng malakas na tinig. Hanggang kailan, Panginoong banal at totoo, hindi mo ipaghihiganti ang aming dugo sa mga nananahan sa ibabaw ng lupa. At sila'y kinausap at binigyan ng isang balabal na puti. At sinabi sa kanila, magpahinga pa kayo ng kaunting panahon. Inaantay ang mga kasama ninyong kapwa papatayin din. Di ba? Ano kaya buhay nung mga yun? Wala, nagpapahinga lang sila. Wala silang ginagawa. Nagpapahinga, waiting. Antay, waiting. Isipin mo, pag hiwalay ka sa katawan, kung paanong ang espiritu na hiwalay sa katawan ay patay, gayon din naman ang pananampalataya na hiwalay sa mga gawa ay patay. Technically, ang ginagawa mo, gawa ng pananampalataya yan eh. Tapos yun yung bagay na pagtitiisan mo talaga, yung gawa ng pananampalataya kung tawagin nila. Yun ang masasabi ko rin, brother. Huwag mong katamaran yan. Huwag mong katamaran. Idol, so ibig sabihin, siyempre ako naniniwala naman talaga ako sa religion ko kasi since birth kasi hanggang ngayon andun talaga ako at ayaw kong mahiwalay talaga doon sa religion kung saan ako. Ngayon po, yung pag-abot mo ng pangarap, bali doble kayod na lang po talaga. Brother. Normal talaga 'yon, brother. Normal talaga 'yon. Ganon talaga. Kasi tinan mo, isipin mo, one way or the other, may pananampalataya ka man o wala. May inaabot ka mang pangarap o wala. May struggles pa rin dito sa buhay na to eh. May struggles pa rin. Pagbabayad ng ilaw, tubig, renta, 'di ba? Yung sakit ng ulo mo sa anak mo na hindi mo tinuturuan kung paano mabuhay bilang tao, sasakit ang ulo mo diyan kasi mag-iimbe-imbento 'yan galing sa mga tropa niya. 'Di ba? Yung ganong konsepto lang, brother, sasakit din naman ang ulo mo ron eh. One way or the other, sasakit ang ulo mo eh. I would rather have multiple headaches on things that I really want in this life and the afterlife rather than having multiple headaches sa mga normal lang na problema na pinagdadaanan mo na wala ka naman napapala pag naresolba mo. 'Di ba? Pipili ka ng dalawang klase ng hirap, parehas na mahirapan ka lang. Pumili ka ng hirap na sulit. Yung ordinaryong buhay, na buhay ng ordinaryong mga tao na nagbabayad ng ilaw, ng tubig, ng alam mo 'yun, ng pagkain nila, ng renta, ng pag-aaral ng anak nila, nahihirapan din yung mga yan kahit wala silang pangarap. Nahihirapan din yung mga yan. Ang hirap kaya maging mahirap versus yung nahihirapan ka dahil sa kabilang buhay at saka dahil sa pangarap mo dito sa buhay na to na gusto mo ng maalwan na buhay, hindi naman masamang mangarap para sa ikagaganda ng buhay mo rito sa mundo habang buhay ka pa, 'di ba? Kasi tingnan mo, may bilin para sa mga mayayaman eh. Kung masama pa lang maging mayaman, hindi ka dapat makabasa ng bilin para sa mga mayayaman. Bakit? Simple yung konsepto eh. Masama pala maging mayaman, ang dapat pala mangyari, pamigay mo na lang lahat ng meron ka. 'Di ba? Hindi ka ngayon makakabasa ng bilin tungkol sa mga mayayaman. Hindi ang sinasabi sa Biblia, mga mayayaman sa sanlibutan, pagbilinan mo, maging maibigin sa pamamahagi, maging mapagmahal sa kapwa-tao. Isipin mo yung konsepto na may bilin sa kanila. Hindi naman ang bilin sa kanila parang ipamudmud mo na lang lahat ng meron ka. 'Di ba? Tapos maging mahirap ka na lang habang buhay. Hindi masamang maging mayaman, brother. Nakadepende na lang kung saan mo gagamitin. Kasi may mga katulad nila, anong pangalan nun? Yung negosyante na nangangalakal ng kayong kulay ube. Sa Biblia kasi, nung unang panahon, kapag nangangalakal ka ng kayong kulay ube, may pera-pera ka nun eh. Ibig sabihin, mahal kasi yung kayong kulay ube. Hindi mura yun eh. Yung mga parang, tela na mamahaling klase ng tela. Hindi mura yun eh. Ang normal kasi, kayong magaspang. Ganun. Yun ang normal sa kanila nun, kayong magaspang. Considering na merong mga ganong mga may pera na naanib nung unang panahon dun sa 2,000 taon na nakakaraan yung tinayo ni Kristo, you just have to consider na ano ba utos sa mga mayayaman. 'Di ba? Yung ganun ang punto eh. Yun ang punto eh. Na
hindi, alam mo yun, dahil lang may pera ka, tinatamad ka ng dumalo, di ba? Dahil lang may pera ka o dahil naghahabol ka, yun mas malala. Wala ka pang pera, naghahabol ka, tapos ipinagpapalit mo yung pagkakatipon. Eh, di ba, nakasulat sa Hebreo, kung hindi ako nagkakamali, 10:25, na huwag ninyong kalimutan yung pagkakatipon. Kasi doon sa pagkakatipon, makakapag-aralan, tapos makakapag-ibigan din kayo sa isa't isa. Di ba? Hindi maganda yung konsepto na dahil lang sa pera pinagpapalit mo ang Diyos mo. Huwag mo kakalimutan, brother. Gaya na sabi ng kanta, ang tunay na paraiso ay wala sa piso. Follow-up question, brother. Dito lang po sa nabasa ko dito sa comment na mas masarap daw maging mahirap kasi laging tumatawag sa Diyos at laging nalala. Tingin ko may mali dito kasi pwede naman kasing tumawag sa Diyos, mag-alala sa Diyos, pero yung hindi naman masarap maging mahirap kasi. Alam mo, that makes sense. That makes sense. Alam mo, yung struggle na nararanasan mo tungkol sa pag-abot ng pangarap tapos nagkakaroon ng conflict sa pananampalataya. Balik lang ako dun sandali. Mamaya na ako kukomentohan yung comment na yan. Pero yung struggle na nararanasan mo, yan yung isa sa mga dahilan palagay ko, and I will just be guessing on this one. Manghuhula lang ako rito. Kaya sinabi ni Kristo na mas madali pa raw makapasok sa butas ng karayom ang isang kamelyo kaysa isang mayaman makapasok sa karya ng langit. Kasi tingnan mo, partida na, hindi mo pa nakoconsider yung sarili mo na mayaman. Ang sinasabi mo, inaabot mo pangarap mo. So that also means, hindi mo pa nakukuha yung pangarap mo at hindi mo pa kinoconsider ang sarili mo na mayaman sa sanlibutan na ito. You have to put into perspective na sinabi ni Kristo mas madali pang makapasok sa butas ng karayom ang isang kamelyo kaysa isang mayaman makapasok sa karya ng langit. Palagay mo bakit kaya? Ako palagay ko, manghuhula lang ako, isa sa mga dahilan na yung pag-abot sa pangarap magiging conflict talaga yun sa pananampalataya. Isa sa mga dahilan yun na kung hindi mo rin lang naman kaya na i-juggle yung konsepto ng pag-abot sa pangarap at pananampalataya, magre-recalculate ka. Pero hindi uubra, hindi ka makakapagsilbi sa dalawang Panginoon ng sabay. Sabi rin ni Kristo yun, brother. Hindi ka makakapagsilbi sa dalawang Panginoon ng sabay. Kamumuhian mo yung isa, mamahalin mo yung isa. So pipili ko ngayon kung sinong Panginoon ang pipiliin mo. Yung pera ba? O yung pangarap mo ba? O ang Diyos? Pipili ka ron sa dalawa. Ayun, meron namang paraan para hindi magkadalawa Panginoon mo eh. 'Di ba? Hingin mo sa Diyos, tapos trabahuhin mo habang tinatrabaho mo yung mga gawa ng pananampalataya. Pero wag kang tamarin. Otherwise, mangyayari sa iyo nangyari sa akin. Ganyan yung nangyari sa akin dati, kabataan ko eh. Kabataan ko, ganyan nangyari sa akin. Nasobrahan sa konsepto ng pera. Nasobrahan. Oh, I am also coming from the perspective na nasobrahan ako pagdating sa pera. Aminado naman ako ron eh. Lahat naman ng kagaguhan ko, 'di ba? Nilalabas ko na sa inyo eh. Lahat ng kagaguhan ko nilalabas ko. I would rather hatulan na ako rito sa buhay na to kaysa hatulan ako sa kabila. Mas okay na sa akin dito na lang ako hatulan kaysa sa kabila. Kasi ang isa sa mga bagay na natutunan ko, brother, tungkol dito sa buhay na to, yung mga yung mga bagay na hayag, ibinibigay na yan para sa mga tao at sa mga anak ng mga tao. Pero yung mga bagay na lihim na uukol sa Panginoon, yun magpakailanman. Yung mga bagay na lihim na uukol sa Panginoon, magpakailanman. Tungkol sa bagay ng pananampalataya, I would rather lahat ng mga bagay na ginagawa kong may kinalaman sa pananampalataya, ang greater majority, kasi hindi naman talaga 100% maitatago mo yan eh. Kung paano yung kagaguhan na ginagawa natin sa buhay na to, hindi 100% kaya mong itago. Ganon din naman yung paggawa ng mabuti, hindi rin 100% kaya mong itago lahat. And I would rather have a very deep pocket pagdating sa dami ng kayamanan sa kabilang buhay kaysa, alam mo yun, mamomroblema ka pa kung kailan nakatawid ka na sa kabilang buhay. Hindi eh. Wala talagang tatalo dun sa well invested ka na sa buhay na to, well invested ka pa sa kabila. Kayang pagsabayin yung dalawa na yun. Huwag mo nga lang ituturing na Panginoon ang pera kasi maraming tao, lalo na sa social media, Panginoon na talaga nila ang pera. Maraming tao sa social media, Panginoon na nila ang pera.
At dumating din ako sa ganun. Kaya nga ngayon, nagpipilit ako magbagong buhay. Sinuwerte ako. Nakita ko pa tong panahon na to eh. Kasi I could have died a very long time ago. So sobrang delikado ng ibang mga kagaguhan ko. I could have died a very long time ago. Pero ngayon, I'm living a very sober life na hindi ko kinakailangan ng gumawa ng maraming kabutihan sa paningin ng tao. Tapos hindi ko na rin kailangan gumawa ng maraming kagaguhan. Ngayon, every now and then, meron pa rin pitik-pitik. Pero hindi na katulad nung dati na tangina lahat na lang nasa isip ko kagaguhan. Maloko talaga akong tao sometime in the past eh. Sinuwerte ako, sumikat ako sa social media na kahit paano nagbabagong buhay na ako eh. Ayun, sinuwerte lang ako. Kumbaga nakachamba lang ba? Nakachamba. Yung chamba na yon na ang gusto ko kasi makatulong sa kapwa-tao. Nakita ko yung social media as a form of means para maraming tao ang matuto. Kasi diretso, hindi talaga ako fan ng konsepto ng pamimigay ng pera. Alam niyo yan sa mga fans ko, hindi talaga ako fan ng konsepto ng pamimigay ng pera. Fan ako ng konsepto ng tuturuan kita kung paano gumawa ng pera and then you can feed yourself and your family for the rest of your life. You can also be a good person and give back to others. Diba? Kaya atin naman, papansin mo, sa social media, ako yung isa sa mga pinakamatataba ang utak na pinamimigay yung taba ng utak ko ng libre lang. Kasi marami na namang matalino sa social media, napakarami. Pero ang greater majority sa kanila, ginagamit nila yung talino nila para gumawa ng pera. I would want to be different. Na hindi ang general priority na number one na priority kung bakit nasa social media ang isang Chichester. Dahil sa pera. Hindi na kasi I already have enough. Hindi magkaintindihan kasi dyan tinan mo. Yung konsepto lang na magkano ba talaga ang hinahabol mo. Hindi magkaintindihan magkano ba talaga ang hinahabol mo para masabi mong sapat ka na sa regular na kinikita mo. Para tumigil ka na ng kagagawa pa ng mas maraming regular na pumapasok na pera. Hindi magkaintindihan eh. Pagka ba nakaka-100,000 ka, titigil ka na ng paggawa pa ng bago pang opportunity na nagmamadali ka at naghahabol ka pa sa pera. Pagka ba 200,000 ka kada buwan, titigil ka na ba ng paghahabol sa pera? 1,000,000 kada buwan, titigil ka na ba ng paghahabol sa pera? O habang buhay na lang? Gusto mo ng sports car? Okay, nakuha mo na. Ano pa susunod? Yate? Nakuha mo na. Ano pa susunod? Helicopter? Nakuha mo na. Ano pa susunod? Bugatti? Nakuha mo na. Ano pa susunod? Better version ng helicopter? Nakuha mo na. Ano pa susunod? Tingnan mo, it will never stop, brother. When does it stop? Hindi titigil yan, brother eh. Diretso, ang greed ng tao, kahit ang World Health Organization na nagsasabi na ang buong mundo kayang pakainin ang mga tao 50 billion individuals 3 times a day. Pero wala pa naman tayong 10 billion eh. Bakit ang daming nagugutom? Kasi as a conclusion, the world is enough for man's needs, never for man's greed. Ganid ang mga tao, ganid. Sobrang kaganidan ng mga tao, hindi magkaintindihan kung magkano ba talaga hinahabol. Diba? Hindi magkaintindihan, magkano ba talaga. Yun nga yung sinasabi ko sa inyo, na sinasuggest ko sa inyo. And I am strongly suggesting it into the boundary of an advice. Napakabihira kong magbigay ng advices. And ito, isa sa mga pinakamalalaki na masasabi kong suggestion ko na directly nasa boundary na to ng advice. Alamin mo kung nasaan ba talaga yung point of abundance. Point of abundance. Yung point of abundance na, eto, wala pa tayo sa ganitong kinikita buwan-buwan, mahirap pa tayo. Pag lumampas tayo dyan, okay na tayo dyan sa kinikita natin na yan, maghahanap na tayo ng kabilang buhay hanggang mamatay tayo, basta tuloy-tuloy lang na pumapasok at hindi tayo nagkakaproblema ng malalaki. Hindi magkaintindihan magkano ba talaga yan eh. Diba? Diretsa, hindi magkaintindihan magkano ba talaga yan. Doon lang sa konsepto ng kayabangan, brother eh. Tingnan mo, hindi magkaintindihan magkano ba talaga ang kailangan mo para masustentuhan mo yung kayabangan mo. Ano ba gusto mo? Kotse. Okay, sige, nakabili ka second hand. O tapos, tingnan mo, susunod na panahon, gusto mo na naman ng bago na namang kotse. Lipas lang na 1 taon, minsan nga wala pang 1 taon, gusto mo na naman ng bagong kotse. Diba? Tingnan mo, pansinin mo, yung mga taong nakabili ng second hand na kotse, gusto nila brand new o second hand, pero better version. Tapos tingnan mo, nabili uli nila yun. Gusto na naman ng bago. Nabili uli yun, gusto na naman ng bago. Nabili yun, gusto na naman ng bago. Nakabili ng bahay, gusto na mas malaki pa. Nakabili ng mas malaki pa, gusto na mas malaki pa. When does it fucking end? Kailan mo matitigil yan? Kailan tatapos yan? Nakuha mo na lahat ng gusto mo eh. Tignan mo, pansinin mo, sa buhay na to, iilang piraso lang naman talaga eh. Diba? Ano-ano? Tignan mo, basic, sobrang basic na to. Material na bagay.
status symbol sa Pilipinas, iPhone, kotse, bahay, at saka sports bike. Yan. Yun lang. Sports car, hindi na masyadong marami nakakarating dyan eh. Sa sports car, eh. 'Di ba? Pero tingnan mo, yung basic principle lang ng status symbol para tawagin mong mayaman ang isang tao sa Pilipinas, pag may sariling bahay, may sariling kotse, naka-iPhone, yun na yun. Yun na yun. Maraming Pilipino, lalo na sa squatters area, ang tingin sa'yo, mayaman ka na pag may sarili kang bahay, may sarili kang kotse, at saka naka-iPhone ka. Mayaman ka na nun. Dito sa Pilipinas, yun ang status symbol dito eh. Pero sa mga kapwa mo mayayaman din, syempre obviously hindi sapat yun. Tapos aangat ka pa ngayon. Pag angat mo ngayon, meron kang mas maganda pang kotse. Tapos makikita mo ngayon yung iba na nasa parehas kayong club. Parehas na club kayo kasi mga kotse na yan, may sarili-sariling club yung mga yan, eh, diba? So di ba, naka-Mirage ka, tapos merong Mirage club ka. O punta ka ngayon dun. Tapos makikita mo yung iba, naka-Miata. Gusto mo rin Miata. O. Tapos, yung iba, naka-MX-5. MX-5 ba yun? Yung sa Mazda. Tapos bili ka rin nun. O, tapos, yung iba naman, may SUV. Wala ka SUV. Bili ka naman nun. Yung iba, naka-pickup truck. Raptor. O. Gusto mo rin nun. Tapos yung iba, naka-Raptor, naka-setup, ang laki ng gulong. Gusto mo rin nun, pinasetup mo ang Raptor mo. Tapos ngayon, yung iba, naka-Ferrari. Gusto mo rin nun. Medyo mahirapan ka na makarating dun. Kailan matitigil yun? Pag nakabili kang Ferrari, titigil ka ba? 20 million? Mahigit? Second hand pa yun. Pagka ba nakabili kang Ferrari, titigil ka na. O baka kulang pa rin yung gusto mo rin ng Lamborghini. Baka nakabili ka na, Ferrari, Lamborghini. Ano pa, gusto mo? Gusto mo rin Maserati. Siyempre, kinolekta mo na. Bumili ka na rin ng Bugatti. Di ba? Walang ganun dito sa Pilipinas. So, magpapasmagel ka ngayon. Kasi yung dalawang pumasok dito, niyari na customs eh. Hindi. Niyari pala, para customs yata. Basta, gobyerno yumari sa kanila. Nagmamaneho ng, wala namang ganun dito. Di ba? So, yan na po yung, idol, yung greed na sinasabi po, di ba? Brother. Alam mong it is already too much kapag ka naaapektuhan na yung ibang panig ng buhay mo. 'Di ba? Alam mong it is already too much. Kasi tinan mo, alam mo nang medyo sobra na, alam mong medyo nasa boundary ka na medyo sobra na kailangan mong umakyat sa live ko para itanong 'yan. Alam mo 'yun. Nandun ka na sa boundary, brother. Swerte ka na itanong mo pa yan dito. Pero ang maraming tao, talagang pinipilit talagang makarating dyan nang hindi na nagtatanong sa kapwa-tao nila, baka umaabuso na sila pagdating sa usaping pera. Tinan mo, pansinin mo. Tinan mo. Ito, isa sa mga napansin ko sa mga Muslim. Ito, na-enjoy ko to sa mga Muslim. Sinong Muslim yung kilala nyo na mayaman? Yun totoo lang. Bigay kayo ng pangalan ng Muslim na kilala nyo na mayaman. Dito sa Pilipinas Dito sa Pilipinas. Magbigay kayo ng isang pangalan ng Muslim na mayaman bukod kay Robin Padilla, obviously. Pero bukod kay Robin Padilla, sino pa? Sige, tignan natin ngayon sa comment section kung ilan ang kaya nyong pangalanan. Yung mga ampatuan siguro, tsaka Hindi, isang pirasong tao. Isang pirasong tao. Isang pirasong tao. Bigay ka. Ay, hindi ko alam. See? Yan. Isang pirasong tao na first name, last name, kilala mo, mayaman. Hindi mo alam kung gaano karaming Muslim na mayaman. Pumunta ka lang sa Green Hills, halos lahat sa kanila dun mayaman. Hindi mo lang alam. Punta kang Green Hills, yung mga pwesto ron, tanong mo kung ano kotse. Sigurado ako mas maganda pa kaysa sa kotse mo yung kotse niya. Pero tignan mo yung negosyo nila. Maliit na stall lang na ganun, tignan mo yung suot nila, ordinary. Bakit? Kasi karamihan sa mga Muslim di mayabang. Karamihan sa mga Muslim di mayabang. Oo, maaari. Ang pinagmamalaki nila, yung tungkol sa lakas nila. Oo, pinagmamalaki nila yung tapang nila. Oo, pinagmamalaki nila yung ibang level of violence na kaya nilang gawin, lalo na yung mga nasa Mindanao. Pero, meron ka bang narinig na Muslim na sobrang yabang tungkol sa kayamanan niya? Wala pa ako naririnig na gano'n. Bukod dun sa ilang pirasong mga social media personality na ilang piraso lang katulad ni Andrew Tate. Diba? Wala eh. Sobrang konti lang nila. Sobrang konti lang. Bakit? Kasi sabi nung Adam, haram. Haram talaga yun eh. Haram eh. See? Hindi inaalaw yun. Hindi inaalaw. Ganon din naman sa Kristyanismo eh. 'Di ba? Women
should adorn themselves with modest apparel, with shamefacedness and sobriety, not with braided hair, or gold, or costly array. Ang mga babae ay magsigayak ng mahinhing damit, may katimtiman at hinahon, hindi ng mahahalagang hiyas ng buhok, o perlas, o damit na mahalaga, kundi siyang nararapat sa mga babae na magpakabanal sa pamamagitan ng mabubuting gawa. Ang dapat makita sa iyo, mabubuting gawa, hindi yung kayamanan mo. Yan ay isa sa mga pinakamalalaking bagay na natutunan ko, brother. Follow-up question. Sige, brother. Wala na po, maraming salamat. Salamat po, Idol Sir. Thank you very much, brother. Ito namang AI, hindi marunong tumansya. Sabi, AI, ang sabi ni AI. Spiritual showdown, INC versus Catholic. Wala naman akong binanggit na Catholic, kung kausap ko iglesia eh. Hindi marunong tumansya eh. Anyway, sige. Hindi ko na tuloy nabigyan ng proper introduction. Na-excite ako dun eh. Ano yun? Ang tagal na kasi wala masyado nagtatanong tungkol sa spiritualism. Karamihan sa mga tao tatanong tungkol sa negosyo. Alam mo, ngayon na medyo sasawa na nga rin ako dun sa konsepto ng politika at saka negosyo. Nakakasawa. Anyways, brother, good morning. Taga saan ka? Brother, good morning. Taga saan ka? Wala. Sayang si Yang King. Haring King King. Binatang ermitanyo. Binatang ermitanyo. Morning. Positive vibes sa'yo. Ngayon lang yan. Maya konti. Negative vibes na naman tayo. Wala naman bago. Good morning, brother. Okay, good morning, pre. Taga saan ka? Good morning. Taga Santo Tomas, Batangas. Batangas. Ang galing ko, ano? Hula ko lang yun, Batangas. Kasi sabi ko ako yung accent eh. Pre, Okay. ako si Eduardo Galas, yung nagko-comment sa... B? Ako Ano yun. tanong mo, brother? Nawala ka. Hello. Brother, nawala ka. Ayan, yan. Sige, okay na. Meron na uli. Ano tanong mo? Okay. Ako nga pala si Eduardo Glase, yung nagko-comment sa inyo ni na Garawi. Yung maraming inaaral ng mga iba't ibang religion. Oo. Ako pala yun. Yeah. Hala, naglalag ako ah. Hindi na, tuloy, brother. Okay, ayos, maganda. Tuloy. Ano tanong mo? Okay. Nandito ako kasi ako ngayon sa bundok. Okay. Na pinuntahan ko yung tatay ko dito sa Maragondon eh. Sa Cavite. Okay. Ano tanong mo, brother? Wala lang, gusto lang kitang batiin. Salamat. Na-appreciate naman kita. Nakatawa naman yun. Salamat. Kumusta ka naman? Mo ako. Okay lang, happy lang ako. Medyo masakit yung Pero may itatanong ako sa'yo. Hanap tuloy. ako ng mas magandang signal muna. Sige. Teka, Okay. naglalag yata Labas ako. ka lang ng Nasa bundok bahay. kasi ako par. Okay. Sige, go. Pero may tanong ako sa'yo. Sige. Kasi isa akong agnostic ngayon. Okay. Ngayon, ito yan. Bago ako naging agnostic, dati akong Iglesia ni Cristo. Okay. Pero nung mga nakadiscover ako ng mga kalokohan sa loob, ito. Nag-aral ako ng iba't ibang mga religion tulad ng Seventh-day Adventist. Meron nga akong mga libro ng iba't ibang religion kung tutusin eh. Good. Okay. May Book of Mormon ako. Maligaya. Meron akong tinatawag na The Great Controversy ni Ellen G. White. May Quran ako daw sa bahay. Biblia din. Ganda. Basta marami kong naaral. Okay. Parehas pala tayo. Sa paghahanap ko ng katotohanan. Paghahanap ako ng katotohanan. Kasi meron din akong tripitaka ng mga Buddhist.
interpretation din ako ng Bhagavad Gita at Vedas ng mga taga-India. All of them are teaching some truths, but most of them are also teaching lies. Ano tanong mo, brother? Kaya dito ako na-disappoint. Ngayon, ito ang masasabi ko. I arrived to the point na disappointed na rin ako sa mga natutukoy. Nawala Meron ka? din nga akong Quran kung tutusin. Basta marami akong panitikan na inaral rin dati. Yeah. Ngayon ganito, itong tanong ko sa iyo, ano yung konkreto mong tawag nito, criteria bago mo masabing totoo ang isang bagay? Especially when it comes to religious studies. Alam mo, mabigat yung tanong mo, brother. Diretso, hindi simple yung tanong mo na yun eh. Anong criteria? Madaling sabihin na parang katulad ng sinabi ni Kristo, and I will heed to that. Na ang sabi ni Kristo, 7:17 ng Juan, kung ang sino man tao ay nag-iibig gumawa ng kanyang kalooban, makikilala niya ang turo. Kung ito'y sa Diyos o kung ako'y nagsasalita na mula sa aking sarili. Ang nagsasalita na mula sa kanyang sarili, humahanap ng kanyang sariling kaluwalhatian. Datapat ang humahanap ng kaluwalhatian niyaong nagsugo sa kanya, ang gayon ay totoo at sa kanya ay walang kalikuan. Yung naghahanap ng kaluwalhatian ng Diyos ng mga tao, yun yung yun yung malaki ang chance na merong malaking possibility tama. Kasi nagkakaproblema, brother, kapag ka doon sa konsepto ng doon sa konsepto na inuuna ng mga mangangaral yung mga sarili nila. Tapos nag-iimbento na lang sila ng aral, ang dahilan dahil sa katamaran nila na magbasa ng sarili nilang libro. Tinan mo, ang daming religion ang nadapa dyan sa ganyan eh. Ang daming religion na nadapa dyan sa ganyan. Kahit nga yung unang kahit yung unang Judaismo. Tinan mo, sa Judaismo, nagka-problema ng marami dyan dahil yung mga propetang ipinadala ng Diyos noon hindi kinikilala ng ibang mga eskribas at mga pariseo. Isipin mo, propeta na yun, ipinadala ng Diyos hindi kinikilala ng mga eskribas at mga pariseo. Katulad halimbawa ni Jeremias. Diba? Si Jeremias, may mga nakalaban siyang mga tao na hindi kayang tutulan yung sinasabi ni Jeremias. Ngayon, ang sabi ng mga tao na yun na hindi kayang tutulan yung sinasabi ni Jeremias, mag-imbento na lang tayo ng kwento tungkol sa kanya. Kaya nga alam mo, hindi ako nagtataka kung papaanong sa akin, may mga taong nag-iimbento ng kwento Hindi na ako nagtataka ron. Hindi naman ako propeta, pero kung akong hindi propeta, iniimbentohan ng kwento, mas malala inimbentong kwento sa mga propeta. Isipin mo kung gaano karaming inimbentong kwento, yung iniimbentong kwento laban sa mga tao ng Diyos noong unang panahon. Ngayon, tinatanong mo ngayon kung paano malalaman yung totoo, makikilala mo yun, brother, sa turo niya. Kung inimbento niya lang ba sa sarili niya yun, o galing talaga sa Diyos yun. Ganon, yun ang masasabi ko. Ngayon, sa konsepto ng Biblia, kung halimbawa, Kristyanismo, pinaniniwalaan mong merong malaking possibility totoo, tungkol sa konsepto ng Biblia, dapat yung mga bagay na itinuturo ng kung sino man yung nagtuturo sumasang-ayon dun sa konsepto na nakasulat sa Biblia. Kasi pag hindi nakasulat sa Biblia, inimbento lang yan, makakabasa ka ng mga bagay na kakontra ng Biblia. Unang Korinto 4:7. Ang sabi, huwag higit sa mga bagay na nasusulat. Tapos meron pang isang talata sa may bandang dulo ng unang Korinto, kung ang sino man ay kung iniisip nino man na siya isang propeta o ayon sa Espiritu, 14:37 yata ng unang Korinto, ay kilalanin niya ang mga bagay na isinusulat ko sa inyo na bawang utos ng Panginoon. Kung iniisip mo, propeta ka o ayon sa Espiritu ka, dapat matuto kang kumilala sa mga bagay na nakasulat. Kasi yung mga bagay na nakasulat, iisa ng Espiritu yan dun sa konsepto na dapat pare-parehas kayo ng sinasabi nung mga nauna pang totoong propeta. Kasi ang mahirap niyan, yung sinasabi mo ngayon, kakontra ng mga naunang propeta, malamang bula ang propeta ka. Bakit? Kasi yung mga yun, ipinadala ng Diyos, kung naniniwala ka pinadala ng Diyos yung mga nauna. Tapos ito ka ngayon, lilitaw ka ngayon, yung mga sinasabi mo, kakontra ng mga naunang propeta, anyari sa'yo. Diba? Ganun. Gets mo yan?
Katulad halimbawa sa Yan, nagets ko. Pero excuse me, parang halimbawa, ito nga yung dugtong ko lang to. Hindi lang 'yan sa ano eh. Hindi lang 'yan sa konsepto lang ng ano eh. Hindi lang 'yan sa konsepto lang ng Kristyanismo eh. Nandun din 'yan sa konsepto ng Islam at halos lahat ng religion sa mundo na hindi kumikilala sa sariling sulat ng mga propeta nila. Tingnan mo sa mga Muslim, isa rin sa mga problema nila yan eh, na merong mga taong nagtuturo na hindi naman talaga dapat magturo ng tungkol sa Islam. Tapos nagtuturo siya ng tungkol sa Islam ng mga bagay na lisya sa mga bagay na nakasulat sa Quran. At mo, pag hinanapan mo ng talata, hindi mahagilap sa Quran. Meron ding mga ganyan sa Muslim eh. Actually, sa halos lahat ng religion may ganyan. Kasi nga, ang tao, iba't iba ang interes. Ang isa sa mga pinakamalalaking interes ng mga tao, yung ego nila, palakihin nila, isama mo pa yung konsepto ng pera. Tignan mo, ang pinaka-common denominator ng halos lahat na nagtuturo tungkol sa religion, pera. Lahat sila may abulo yan. Kung saan napupunta yon, marami sa kanila sa bulsa. Yun ang masasabi ko ron, brother. Siguro, kaya ka naging agnostic. Kasi napansin mo, maraming religion, puro bulsa lang nila importante. Yun na nga eh. Follow-up question. Kaya ito nga nakita ko rin Pero problema. sabi ni Pedro Request, kasama abulo yan. Oh, kasi yun talaga eh. Yun talaga eh. Maraming religion. Yung kontra. Ito rin ako medyo naguluhan. Oh, maraming religion. Ang dahilan kung ba't itinatag yung religion para pagkakitaan. Halimbawa. Diretsahan lang. Kasi sa matripitadong Buddhist. Kasi si Buddha nauna ng 3,000 ng taon yan bago kay Kristo eh. Totoo. So, ngayon, kung mapapansin mo nga maraming buhay ni Buddha, nakahawig ng mga naging ganapan ng buhay ni Kristo eh. Doon sa Biblia. Halimbawa yung temptation story, tinukso din siya ni Mara eh. Yung demonyo ng mga Buddhist. Tinukso din siya ni Mara ng 3 beses. Halos kahawig rin yung ano. Ngayon ito ang naging problema ko dyan. Kung makakakita pala ako ng mga katotohanan sa Buddhist, o kaya sa Islam, o kaya sa Vedas, alin pa talagang totoo? Sino pa ba talagang totoo? Hindi ko alam. Yun lang nga eh. Kasi pag sinabi ko sa iyo kung ano yung nasa isip Kaya, ko, pag sinabi ko sa iyo kung ano nasa isip ko, baka may mga tao maliwala sa akin, tas mali pala ako eh. Kasi parehas yan ang konsepto ng pagtatanong sa akin, anong tamang Yun na religion nga eh. o anong religion mo. Kaya sasagot lang ako sa iyo, diretso, hindi ko alam. Yun. Tama, tumatanggap ako ng ganong sagot. Kasi sagot din naman yung salitang di alam eh. Diba? Meron Sagutin akong naman idea. At least Meron akong honest idea, yun yung pero ganon. mahirap Mas kasi gusto yung ko yung ganon. Diretso, mahirap kasing maglabas ako ng mga bagay na ano eh. Lalo social media ito, brother. Yan yung mga information na hindi mo gugustuhin ilabas sa social media. Tama. Lalo na kung, alam mo yun, hindi naman ako pastor, di ba? Ano naman ang pakinabang sa akin kung sakali mang i-promote ko yung sarili kong paniniwala, tapos tsumamba, mali pala. Mahirap eh, delikado brother eh. Masyadong malaki ang repercussion sa akin. Risk versus reward. Lagi ako nagka-calculate brother ng risk versus reward ko eh. Yung Kumbaga, ang risk sa hatulad akin, tayo. kaluluwa ng kapwa-tao ko, anong reward ang nakuha ko dun? Wala. Ano na pala ako, hindi nga ako kumita eh. 'Di ba? Kahit mag-promote ako ng kahit na anong religion, hindi ako kumita. Bakit? Ang kaisa-isa lang naman na monetize dito yung YouTube ko eh. Ang TikTok, wala ka namang kita sa TikTok eh. Ang YouTube naman, puta, gasino lang ang kita rito. Wala pang 20 milyong kinita ko rito eh. Mula nung nagsimula akong mag-YouTube. May 2 taon na ako sa social media eh. 'Di ba? Isipin mo yung konsepto na. Hindi mo masasabing pinagkakakitaan nito. Bakit? Mas malaki pa gas ko rito kaysa sa kita eh. Personal na pera ko nga yung ginagas ko para makapag-produce ng content eh. Tingnan mo, ang pangit. Chipipay. Bakit chipipay? Because of 2 things. Una, mas prefer ko na hindi masyadong maganda ang quality ng mga video na inalalabas ko. Yung audio lang dapat crispy. Bakit? Kasi karamihan sa mga ordinaryong taong bayan, pag sobrang ganda ng video mo, mukha kang sobrang official na tao, hindi ka na nila panonoorin. Ordinaryong taong bayan yung target audience ko yun. Gusto ko maging maayos yung buhay ng kapwa-tao ko. Yung mga mayayaman naman na yan eh. Wala na akong pakialam dyan sa mga yan. Okay lang sa akin kahit yung mga mayayaman walang pakialam sa akin, ayos lang yun. Ayos lang yun. Hindi naman ako interesado sa pera ng kahit na sino eh. Meron akong sarili kong hanap buhay. Tignan mo, pansinin ninyo, wala akong pinopromote na kahit na anong sarili kong personal na hanap buhay. Wala. Itong Project 1M, hindi ko naman personal na hanap buhay ito. Hindi ko nga kinoconsider yung pera nito na personal kong pera eh. Hiwalay ang pera ko at saka pera ng Project 1M. Hiwalay. Ayun, follow-up question, brother. Kaya
Sa totoo lang, ang tingin ko nga sa'yo sa social media, isa kang Sigma male eh. Ayon sa MBTI personality test. Mga ganun. Bahala na kayo kung sa anong totoo gusto lang. mo, ano. Bahala na kayo Pero kung anong gusto keep nyo it up, tingnan. bro. Hindi ako Kaya masyadong ganun. Sige, mahilig salamat sa self-diagnosis. oras. Thank you Salamat very sa much, oras. brother. Okay, next tayo. Mm. Alam mo, isa sa mga bagay na hindi ko ginagawa sa sarili ko, yung mag-self-diagnose. Kasi malamang mamamali ako dun eh. Ma-sigma, ma-alpha, wala akong pakialam sa fraternity ng mga lalaki. Bahala kayo sa buhay nyo. Basta ako sa akin, ang basic principle, gusto ko lang maging mabuting tao, practical, ganun. Anyways, ito, Boss RME. Oh, nakaano siya, Toga. Toga. Congratulations. Brother, good morning. Taga saan ka? Morning, Idol. Brother, taga saan ka? Dito ako sa Palompon, Idol. Leyte. Leyte. Okay. Ano ang tanong mo, brother? Yes. Ha? Ano ang tanong Wala, mo? bilib ako sa'yo. Brother, bilib ako sa'yo. Ang ganda ng mga hataw mo. Ang Salamat, bilis. brother. Nawala ka. Ang bilis ba? Ang bilis ng utak mo ba? Yung mindset mo ba? Napakabilis. Pinaghirapan yun sa mahabang panahon, brother. Doon tayo sa tanong mo, yun ang may pakinabang sa'yo. Ganun ba? Ang talino mo. Grabe yung pick up yung utak mo, Idol. As in. Salamat, lagi brother. kita sinusubaybayan. Bigay lang ng Diyos yun. Yung mga Bigay ng hataw mo, Diyos. taga saan ka, Basta yung Idol? trabahuhan din. Taga saan ka, Idol? Andito ako ngayon sa, sa Dom sa Viewpoint. Sa Angono Rizal. Andito yung tindahan ko eh. Anong tanong mo, brother? Doon tayo sa tanong mo. Ganun ba? Ang tanong ko, paano mo yung simpleng invest lang, invest? Pinakadulo na yan, brother. Pag marami ka Magnegosyo, ng kahit pera, na maliit lang, ganun ba? pinakadulo, pera pinag-uusapan natin ha. Pinakadulo yan. Pinakadulo. So, di apat na quadrant yan, sabi ni Robert Kiyosaki. Apat yan, apat. So, di apat. Ito yung pag-iempleyado, ito yung freelancing, ito yung pagninegosyo, tapos ito yung pag-i-invest. Pinakadulo na yan, brother. Pag marami ka ng pera, tsaka ka palang mag-i-invest. Pero hindi ka mag-i-invest nang gagarampot lang ang pera mo. Kasi madadali ka talaga ng maraming networker sa paligid. Ang tawag nila doon, investment. Ang tawag nila doon, business. Business daw, investment daw. Bala ka dyan. Follow-up question, brother. Ganun ba? Kung magsisimula tayo magnegosyo, kahit na mag-start tayo mga 30K, ano kayo magandang nun? Pag hindi mo pa alam kung ano gagawin mo sa pera, wag mo munang galawin. Dagdagan mo lang ng dagdagan. Ganon yun. So, ang gagawin mo, ba, gusto mo magnegosyo, aralin mo muna, ano ba gusto mong ibenta? Serbisyo mo ba o produkto? Kung produkto o serbisyo, ano bang produkto, anong serbisyo ang ibebenta mo? Doon yan sa ganong konsepto eh. Tapos pagkatapos doon na ngayon tuloy-tuloy. Pwede mong simulan, barya-barya lang muna. Pero pag hindi mo pa alam kung anong serbisyo o produkto ang gagawin mo para magsimula ka ng negosyo, wag muna. Dagdagan mo lang muna pera mo. Ipon ka lang muna ng ipon. Gets mo yan? Oo. Follow-up question, brother. Wala na, ubusan ako. Okay. Ubusan ako ng sasabihin ko yan. Talino mo eh. Okay. Salamat, brother. Thank you very much. Ingat ka, ha. Dahan-dahan ka sa biyahe. Wala, nandito ako sa university. Nasa eskwela ka. Galingan mo. Kailangan natin na maraming matatalinong tao. Teacher ako, teacher. Galingan mo nga. Kailangan natin na maraming matatalinong tao. Ibig sabihin, nasain mo yung mga tao na pinatuturuan sa'yo. Hindi. Nawala ka na. Ayun, naglag. Ayun, nawala na rin. Thank you very much, brother. Okay, next tayo. Next. Mas ba? Ba, napakahaba ng pila oh. Ang daming taong gusto magtanong. Ang haba ng pila. Ilan ba to? May 20 yata itong pila rito. Isang live pa lang to, hindi pa kasama yung kabilang live. Brother, good morning. Taga saan ka? Pangalan niya Inbox. Actually, brother, taga Mindanao, brother. Okay. Ano tanong mo, brother?
Ang tanong ko, brother, patungkol ito sa religion. Okay. Sa tingin mo, ano yung pinaka magandang araw? Medyo nagpuputol-putol ka, brother. Mahina yung pasok mong signal. Okay. Ganito, Nakasama na ng brother, konti, ganito. boss mo. Go. Tuloy. Sa tingin mo, brother, ano ang pinaka maganda na turo ng relihiyon? Anong relihiyon yung brother? Hindi ko masasagot yung tanong mo, brother, eh. Kasi hindi ko alam kung anong batayan para sa iyo na salitang maganda. Kasi baka magkaiba tayo ng salitang maganda, eh. Ang batayan ko sa maganda, yung sure ka talaga na ito ay totoong relihiyon or makakapasok ka talaga sa paraiso. Mahirap din sumagot ng ganun, brother, eh. Kasi bawat religion may kanya-kanyang kasiraan. Tapos ang mabigat niyan, halimbawa, sabihin ko sa'yo, pinakamagandang turo sa Islam. Siyempre, sasang-ayon ka sa akin. Paano kung mali pala Islam, tama pala Kristyanismo? Paano kung mali naman ang Kristyanismo, tama pala ang Shintoism? Paano kung mali ang Shintoism, tama pala Buddhism? Diba? Mahirap, brother, eh. Delikado masyado, eh. Hindi naman ako, ayun ang kagandahan sa akin. Hindi naman kasi ako, yun ang, siguro may swerte. Hindi ako pastor. So, alam mo yun, hindi ako obligadong mag-promote sa inyo ng kahit na anong religion. Yun ang kagandahan. Nag-e-enjoy ako sa ganong konsepto na hindi ko kailangan mag-promote ng kahit na anong religion kasi hindi ko naman pinagkakakitaan yung konsepto ng religion. Ang general, I will say, na masasabi ko tungkol sa buhay ng tao in general, mamamatay tayong lahat. Hanapin mo ang Diyos. Bahala ka kung saan mo gustong hanapin ang Diyos. Kung sa Islam man, o sa Kristyanismo, o sa Judaismo, o sa Shintoism, o sa Taoism, o Buddhism, I strongly suggest lahatin mo na. Kilalanin mo lahat ng religion, tapos tsaka ka ngayon mag-decision for your own. Ang mabigat kasi, brother, yung mag-suggest ako ng kahit na anong religion. Tapos, pag mali pala ako, damay ko ngayon ang kaluluwa mo, papunta tayong lahat sa impyerno. Influencer ako. Baka maka-impluwensya ako sa mali. Mahirap, brother. Natatakot ako sa ganun. Okay. Follow-up Pwede question, mag-follow brother. up, eh. Okay, brother. Maraming salamat. Thank you very much. Sige, go, Ang follow-up question ko, brother, makikita mo ba ang tamang reliyon sa paglago nito? Hindi magandang basehan ng konsepto ng paglago, eh. Yung paglago ng religion lang, Hindi masyadong maganda yung basehan yung konsepto ng paglago ng religion, eh. Bakit? Kasi tinan mo, if you put it into context, dalawang pinakamalalaking religion sa buong mundo, ang Katolisismo at saka ang Islam. Isa dyan sigurado mali. Hindi mo lang masasabi ko alin. Pero isa dyan mali. Lumaki din naman yung mali na yun, eh. 'Di ba? Lumaki din yung mali. Kung ano man yung mali dun sa dalawa, yung isa ron mali. Pero lumaki pa rin yun. So ano ibig sabihin? Hindi masyadong magandang basehan yung pagdami. Ang pinakamagandang basehan pa rin, wala pa rin talagang tatalo dun sa mismong aral. Ano ang aral? Yun ang magandang basehan. Bakit? Kasi yung aral, way of living yan, eh. 'Di ba? Parang katulad ng Islam, 'di ba? Way of living. Yung paraan ng pamumuhay. Kung mo paraan ng pamumuhay yan, alin ngayon dyan sa mga paraan ng pamumuhay na yan, yung palagay mong pinakamalapit sa iniutos ng Diyos. Yun ang masasabi ko. Okay, brother. Islam, pwede mo mag-follow up question kasi. Sige, brother, tuloy. Go. Tungkol ito sa pagsamba sa nag-iisang Diyos. Ang question ko doon kasi hindi ito pa sa paninira. Dapat mo bang sambahin ng tao din? Hindi. Kahit sa parehas yan, reiterated throughout the Bible and Quran na ang sasabahin mo ang Diyos lang. Kahit sa Biblia, ganun din yung konsepto, eh. Sa Biblia, kasinungalingan na sumamba ka sa nilalang. Ang sinasamba lang, lumalang. Nakasulat yan sa isang talata ng Roma. Nagsisamba sila sa nilalang kaysa sa lumalang. Nakasinungalingan ang sabi. Hindi lapat yung konsepto na ang nilalang ay sinasamba. Hindi lapat yun. Iyon ang sagot ko rin, brother. Follow-up question. Pero, brother, sa tingin mo ba si Jesus or sa Islam si Isa? Pero sa Islam, propeta si Jesus. Pero sa
Bible, may mga talata doon na sinasamba. Ang follow-up question ko doon, talagang hindi bawal sumamba sa tao. Bakit sa Bible may sinasamba sa tao? Ang dahilan nun kasi may mga talata kasi na nakasulat na sa Biblia si Kristo Diyos. Merong ganong mga talata sa Biblia eh. Yun ang dahilan kung bakit yung iba sumasamba kay Kristo. At alam mo naman yung babalik si Kristo para linawin yan eh. Yun ang nakasulat sa Quran, diba? Babalik si Isa Tama. para linawin yan. Hindi si Propeta Muhammad ang babalik si Isa. Tama. Pero ito lang yung kwan ko kasi narinig ko kanina, bawal sumamba sa tao pero ba't may sumasamba kay Jesus na tao din yun? Kasi merong nakasulat sa Biblia kasi na si Kristo Diyos. Meron eh. Unang Juan 1:1. Nang pasimula, siya ang berbo. At ang berbo ay sumasa Diyos at ang verbo ay Diyos. Sa kapitulo 14, at nagkatawang tao ang verbo. Meron kasing ganung konsepto sa Biblia eh, na merong nagkatawang tao. Ngayon, yung katawan, hindi yun ang sinasamba. Supposed to be, hindi yun ang sinasamba. Ang sinasamba dapat, yun nasa loob ng katawan. Yun ang logic behind eh, kung bakit merong sumasamba kay Kristo eh. Sa Biblia. Pero obviously, sa Quran, wala. Kasi si Isa, propeta, tao. Tapos hindi namatay, kasi ang namatay si Judas, yun ang ipinako sa krus. Hindi ko alam kung alam ninyo yun, pero yun ang Brother, alam ko yun. yun. Pero pwede rin naman mag-follow-up question. Sige brother, go. Ang follow-up question ko doon, brother, magkapareho ba yung pinako at saka binitay? Merong nakasulat sa Biblia na yung bitay kasi capital punishment yan eh. Yun eh, capital punishment yung konsepto ng bitay. Ngayon, yung konsepto ng bitay, pagbibitin. Yung pagkakapako kay Kristo sa krus, yun na rin mismo yung nagbitin sa kanya. Nakabitin yun. Hindi siya parang pinako siya sa krus nang nakatayo siya o nakahiga siya. Nakabitin siya nung pinako siya. Ganon yung konsepto. So, hindi Na humina ka brother. Lakas ulit ng boses. okay, pasensya. Ulit. So, hindi magkapareho yung bitay at pinako, brother. Yung dalawang salita na ginamit mo, hindi magkaparehas yun. Oo, tama ka dun. Hindi magkaparehas yun. Okay. Okay, maraming salamat, brother. Baka may gustong umakyat eh. Okay. Na-appreciate kita. Thank you, brother. Bye-bye. Okay, brother. Okay, next tayo. Ito, Young King. Brother, Hello, good sir. morning. May tanong Nakasan po ka? ako. May tanong. Valenzuela po. Valenzuela. Okay, sige. Ano tanong mo? Opo. Paano mo po malalaman na kontento ko na sa isang buhay? Ikaw ang makakapagsabi nun. Yun nga yung dahilan kung bakit sinasabi ko nga sa inyo, alamin ninyo kung paano kayo makukontento sa buhay. Ano daw po kailangan ng permit? Ikaw ang makakapagsabi nun, brother. Kasi tinan mo, yung mga mayayaman, merong mga mayayaman na kontento sila, may mga mayayaman na hindi. May mga mahihirap na kontento sila, may mga mahihirap na hindi. So yung pagkakontento sa buhay, ikaw ang magsasabi nun sa sarili mo kung kailan ka makukontento. Follow-up question, brother. Eto. Dala lang, sir. Okay ka na ron? Kinakabahan ako kasi ikaw to eh. Relax ka lang. Ako lang din to. Sige, brother. Go. Follow-up question. Wala na, sir. Wala na. Sige na. Bye-bye. Salamat. Okay. Thank you very much, brother. Okay. Next tayo.
Good morning, brother. Taga saan ka? Good morning. Taga Manila po ako. Manila. Okay, ano tanong mo, brother? Yeah. Hello, Boss Chai. First thing is personal muna, syempre. Mm. Thank you muna sa pag-join din, and I really appreciate na isa ako sa mga napili magtanong. So, first thing is on my personal life muna siguro is kasi until now nagugulahan ako kung ano yung dapat kong gawin. Okay. Kung hindi ko alam kung saan ako papunta, what is the best thing that I can do? Alamin mo kung saan ka papunta para di ka maguluhan. Tama? Kasi is before, just to be share, is dati akong call center, Okay. and then parang na-burnout ako, then I try to parang mag-isip-isip, then ngayon isa akong MC taxi rider. Mm. So I don't know kung ano yung paraan para the best thing na gawin para makita ko yung magiging goal ko, kung ano yung gusto kong gawin, I think. Hanggang ngayon naguguluhan pa ako. Ganto, para makita mo yung magiging goal mo, ikaw ang magse-set ng goal mo. Pag walang interesting enough, then you haven't tried enough shit. Hindi ka pa masyadong nakapagsubok-subok ng kung ano-ano sa buhay mo. Yeah, that's Ang correct. daming bagay ko na kasi nasubukan sa buhay eh. Tapos lahat ng bagay, sawa na ako eh. Isa lang sa mga pinakabagay na na-enjoy ko talaga sa buhay ngayon, siguro dahil tumatanda na yata ako. Matanda na yata ako. Yung alam mo, gusto ko makatulong sa kapwa-tao para makaayos yung buhay nila. Yun ang na-enjoy ko sa buhay. Hindi na ako nag-enjoy sa mga parang sports car, broom, ganun, karay-karera, yabang-yabang, diba? Parang alam mo, adrenaline rush. Hindi na eh. Hindi na ako interesado sa ganun eh. Siguro dahil tumatanda na nga yata ako eh. Baka ewan ko, baka mayabang lang ako, ganun. Kasi when you get to that part of your, ito na-realize ko sa buhay. When you get to that part of your life, na meron ka ng masasabi mong sapat na pera, sapat. Sobrang nga eh. Kasi ako lang naman mag-isa eh. Wala akong anak, wala pa ako asawa eh. Diba? Alam mo, wala pa ako masyadong malaking obligasyon sa buhay. Tas alam mo yun, na-testing mo na lahat ng gusto mo. Gusto. Tapos lahat ng kailangan mo meron na sa'yo. And when I say lahat, ang ibig ko sabihin, lahat ng mga bagay na sobrang interesado ka talaga. Kasi may, hierarchy yan, bucket list, kumbaga eh. Etong mga parte na to, ito yung mga sobrang talagang gusto mo talaga matesting. Ganun. Tapos na-testing mo na lahat yun. Meron pang mga iba ritong konti na lang, ng mga bagay na hindi naman sobrang importante kung matesting mo pa o hindi na. Pero yung mga pinaka malalaking bagay na talagang, alam mo yung gusto mo talagang matesting sa buhay mo, nasubukan mo na, tapos may pera ka na, meron ka na ng lahat ng bagay na kailangan, hindi gusto. Kasi hindi mo naman makukuha lahat ng gusto mo sa buhay eh. Pero nakuha mo na lahat ng bagay na kailangan mo. Tapos yung mga bagay na gusto mo, hindi naman sobrang importante na makuha mo pa. Na optional lang, okay, kung makuha, good. Kung hindi makuha, okay lang, I can die like this. Alam mo yung darating na sa punto ng buhay mo, brother, na maghahanap ka ng Dalawa yan eh. Ito na-realize ko sa maraming mga may pera at saka mga matatandang tao. Karamihan sa kanila, they wander this world looking for things that may interest them. Tapos ang karamihan sa kanila, experience yung mga bagay na interesado na sila. Lalo na sa mga mayayaman, sobrang interesado nila sa mga bagong experience. Hindi na mga pera-pera, mga yaman-yaman. Kasi may pera na nga sila eh, diba? Kotse, bla bla, sports car, diba? So, alam mo, experience. the best thing that I can do right now. Tapusin ko lang to, brother. Kasi sobrang importante nito. Huwag mo na akong putulin. Yan. Yung konsepto na kapag ka meron ka na ng lahat ng bagay na kailangan mo, tapos halos lahat ng gusto mo na testing mo na, may mga tao na nagre-result into yung iba existential crisis. Hindi nila alam kung ano ba ginagawa nila dito sa mundo, lilisaw-lisaw, bla bla, etc. Yung iba naman nagko-conclude na gusto nila sa religion, naghahanap na sila ng religion o kabilang buhay. Yung iba naman naglalaro ng buhay ng kapwa-tao. Nakita ko yun eh, kasi andun na ako ngayon eh. Doon sa konsepto na nagkaroon ako ng existential crisis na hindi ko alam kung ano ba ginagawa ko rito kasi nakuha mo na yung mga gusto mo sa buhay eh, 'di ba? Tapos hindi mo lilisaw-lisaw dito, walang anak, walang asawa, 'di ba? Gets mo yun, yung ganung konsepto. Tapos Yes po.
sama mo pa yung konsepto na naghahanap ka na ng kabilang buhay, ganun. Kasi baka mas exciting doon kesa dito. Kasi boring dito eh. Tama. Tapos, isama mo na rin yung konsepto na naglalaro ka na rin ng buhay ng kapwa-tao mo, na gusto mo umuusad yung buhay ng kapwa-tao mo na matinong tao. O at least man lang, yung mga katulad mong siraulo din na gustong magpakatino, gusto mong makatulong sa kapwa-tao eh. Ganun yung konsepto eh. Hindi ko naman gusto yung konsepto ng pamimigay ng pera. Kasi, alam mo yun, bigyan mo ng pera kapwa-tao mo, bukas wala namang pera yan eh. Bigyan mo pagkain, bukas wala namang gutom na naman yan eh. Ang gusto ko yung konseptong, okay, sige, turo ko sa'yo. Ano ba gusto mong malaman sa buhay? Baka meron akong mga bagay na na-experience o may mga natutunan ako na mga bagong bagay na, mga lumang bagay na, alam mo, maibabahagi ko sa'yo, makatulong ako sa'yo sa gusto mong mangyari sa buhay mo. Ganon. So, nandun na ako ngayon sa konsepto na tapos na ako sa, existential crisis na ang gusto ko talaga yung kabilang buhay, na naglalaro rin ako ng buhay ng kapwa-tao ko, na gusto ko yung kapwa-tao ko umasenso. Yung mabuting tao, gusto kong umasenso. Yung siraulo na nagpapakatino, gusto ko ring tulungan na magpakatino sa buhay. Yun ang gusto ko. Tapos hindi na ako nagpapabayad. Bahala na kung kumita o hindi. Kasi okay naman ako sa sarili ko. Okay na ako sa sarili ko eh. Wala naman ako masyadong mataas na interest tungkol sa konsepto ng yabang-yabang eh. Wala akong ganun eh. Tignan mo, pansinin niyo, social media ko, yung may kotse rin naman ako eh, pero napakabihira niyong makitang nakasakay ako sa kotse at nagsasalita ako ng tungkol sa pagyaman habang nasa kotse ako. Di ba? Katulad ng ginagawa ng ibang mga influencer sa social media. Nasa loob sila ng kotse, ganun. Tapos, bla bla, baguhin mo ang buhay mo. Gumawa ang paraan, galingan mo, talinong butang ina mo. Hindi ako interesado sa ganun eh. Hindi talaga ako interesado sa ganun eh. Yung mga, alam mo yung dahilan na lang kung ba't nila ginagawa yung iba sa kanila, kaya nila ginagawa yun dahil lang sa yabang na nasa loob sila ng kotse. Di ba? Ganun yung konsepto. Ayun, follow-up question, brother. Go, tuloy. Yep, thanks for that kasi medyo siguro napag-isip-isip ko ng mga bagay na kailangan ko pa mag-take risk to the other things and then Hindi naman. try lang ng try. Diretso Kung saan naman. akong aasenso kumbaga. Tungkol sa risk calculated risk lang ang kailangan nyo. Yung iba kasi kung mag-risk, puta lahat eh. Mali eh. Tignan mo, hindi ka masyadong madadapa kapag hindi masyadong malaki risk mo. Risk versus reward ratio. Okay, sige. Ano gusto mo mangyari sa buhay mo? Gusto kong magnegosyo. Okay, paano ba magnegosyo? Hanap muna ako ng serbisyo o produkto na pwede ko ibenta sa kapwa-tao ko. Tapos sisimulan ko, barya-barya lang muna. May 50 mil, 5,000 lang muna. Diba? 5,000. Pag nalugi ka ngayon sa 5,000, wala masyadong malaking risk dun. 5,000 lang yun eh. O balik ka uli sa pagka-empleyado mo kung nag-resign ka man. Kung di ka nag-resign, doon ka uli. Tuloy mo lang uli yung paggawa mo ng pera, tapos ipon ka lang ng tuloy-tuloy. Hindi naman masyadong malaki risk, brother. Huwag mo lang tatanga, papasok ka sa networking, lahat ng pera mo binigay mo sa networking kasi sabi mag-take risk ka daw. Ang worst nun, may pera ka. Tapos yung pera mo binigay mo, sabi, mahirap magbigay ng pangalan eh. Pero binigay mo yung pera mo dun kay kung sino man yun. Huwag mo kakalimutan, Pilipinas, pag ibinigay mo pera mo, pinahawak mo pera mo sa kung kanino man, private individual, putang ina, considerate gun. Wala na yan, tiway na yan. Sila nga, hindi marunong gumawa ng pera sa sarili nila eh. Tingnan mo, hinihingi pera mo, mag-invest ka daw sa kanila. Wala na yan, tangina, kasama ka na ron sa Sama ka na sa mga pumirma na ipinirma mo na yung buhay mo dyan. Tapos habang buhay ka na lang maging bitter kasi nasa kanya yung pera mo. Tapos wala kang magawa. Thank you, Chai. Follow-up question. Regarding naman to sa Bible, ganun. Okay. So, napanood ko kasi yung parang sa YouTube mo like hours ago regarding doon sa Genesis 1:26 and 27. Yep. So, nabanggit mo doon na parang meron kang naririnig na merong asawa ang Diyos. Yan. Meron talaga akong naririnig na ganun. Hindi ako naniniwalang may asawa ang Diyos. Mayroon paniwalaan yung brother. To be honest po, I am one of them. Ayun na nga, sinasabi ko, ang hirap paniwalaan na may asawa ang Diyos, brother. So, tignan mo, hanap ka lang diba? Hanap ka lang sa Biblia. Ano pangalan ng asawa ng Diyos? Honestly, meron po. Makapagbigay ako sa'yo ng verse kung sakali. Pero doon tayo sa tanong mo, brother. Doon tayo sa tanong mo. Kasi mga dyan, magdidibate lang tayo dyan eh.
Tapos Hindi matatalo po. ka lang I'm not looking for a debate, Okay. but I'm just looking what is your about thinking in Genesis 1:26 and 27. Kasi yon sinabi ng Diyos doon na let us make man in our image, in our likeness. Sa inyong opinion, sino kaya yung us doon na tinutukoy? Basahin Sino mo kaya yung yung Kapitulo 8 ng Kawikaan. Yung buong Kapitulo 8. Makikita mo kung sino kausap niya, hindi babae yun. Yun ang sigurado ko sa'yo. So Kasi make it mismo sure ang na, nagsasalita doon sa Kapitulo 8, kasama mismo ng Diyos na lumalalang. Kasama mismo ng Diyos na lumalalang yun. Nasa siping niya ako na gaya ng matalinong manggagawa. Tapos wala pa daw ang mga bundok, ako'y nailabas. Wala pa ang mga burol, wala pa ang blabla sa gana ng tubig. Bago ang sanlibutan, nandun ako. Kasama niyan lumalalang yun, pero hindi babae yun, brother. Hindi babae yun. so parang in your personal opinion is Hindi ko opinion mo yung brother. us Kaya nga sabi ko nga sa'yo, basahin mo yung buong Kapitulo 8. Kaya nga tignan mo, hindi ko binigay sa'yo eksakto yung talata. Bakit? Para basahin mo ng buo at nang masabi mong hindi ko opinion yun. Kasama tama po. mismo ng Diyos yun. Kasi as far as I know po, yung Kawikaan is ayun yung time na si Solomon nung kasama niya. Kaya nga sabi ko nga sa'yo, basahin mo nga yung Kapitulo 8. Pag binasa mo yung Kapitulo 8, alam mong yung isinulat ni Solomon, wala pang kahit na ano. Wala pa. Wala pang kahit ano. Okay, thank you po. And last follow-up question. Thank you for that opinion. And the last thing is follow-up question regarding this sa Bible. Sa inyo pong pagkakaunawa, sino lang po kaya ang may kakayahang mag-interpret ng Bible? Ang Diyos. Correct po. Pero how about po na paano kaya Mahihirapan natin ka kasi sa interpretation eh. Diretso may rapa ka sa interpretation eh. Alam mo, isa sa mga pinakamalalaking bagay na natutunan ko tungkol sa pagbabasa ng Biblia, pag isinaksak natin, and I am referring to not just you and me, but the entire humanity. Pag isinaksak natin na isip natin sa Biblia, magkakaproblema tayo. Yun nga yung dahilan kung bakit ang ginagawa ko, pag alam ba, meron akong bagay na hindi maintindihan, gagawin ko, susulat ko yan. Tapos, babasahin ko ngayon buong Biblia. Matrabaho, pero kailangan mo lang talagang pagtiyagaan. Tapos, hahanapin mo ngayon kung ano ibig sabihin nung sinabi na yon base dun sa bagay na nasa ibang parte ng Biblia. Tapos, dapat walang kokontra. And when I say walang kokontra, ibig sabihin, lahat ng mga talata dapat sumasang-ayon dun sa bagay na naintindihan mo para malaman mong totoo yan. Halimbawa, isa sa mga magagandang halimbawa yan yung Filipos 3:2 eh. Ang nakasulat sa Filipos 3:2, mag-ingat kayo sa mga aso. Sa English, beware of dogs. Pagka ininterpretahan mo yun, nakaparehas ng normal na pagkaintindi natin, tayong dalawa, maiisip mo ron, yung parang signage sa kapitbahay, beware of dogs. Ingat kayo sa mga aso. Pero hindi ganun na nakasulat sa Biblia eh. Pag binasa mo yung buong Biblia, maiintindihan mo, ang interpretation niyan, na ang Diyos mismo ang nag-iinterpreta, nasa Isaiah 56:11. Oo, ang mga aso'y matatakaw, sila'y mga pastor na walang kabugsugan. So, yun pala, okay, pag ang Diyos pala nag-interpreta, malayo sa interpretasyon ng tao. Ang nakasulat, beware of dogs. Ang iisipin mong aso, yung aso ng kapitbahay, mag-ingat ka sa aso, baka makagat ka. Ganun yung isipin mo. Pero pag uusap Biblia, hindi ganun eh. Yung mga aso pala na tinutukoy sa Biblia, mga pastor pala yun na walang kabusugan. Tama po. Yun. Tapos din naman, parang katulad halimbawa nung sa Genesis, 'di ba? Yung sa Genesis, yung dinaya ng ahas, 'di ba? Syempre, common knowledge na alam ng halos lahat ng tao si Satanas 'yan. Pero anong talata para mapatunayan mo na si Satanas talaga 'yun? Mahirap. Ngayon, dun mo ngayon hahanapin. Saan mababasa mo yun? Sa may bandang dulo na eh, sa Apocalypse na eh. Sa Revelation po. 'Di ba? Oh, yun mismo yung pagkakaalam mo. Malaking dragon, matandang ahas, tinatawag na Diablo at Satanas. Doon mo ngayon mahahanap yun. Pero isipin mo na galing sa Genesis, nabasa mo sa Apocalypse, dulot-dulo ng Biblia, magkabilaan dulo. Ganun kahirap mag-interpret ng talata sa Biblia, brother. Ganun kahirap, ganun ka komplikado yung interpretation ng Diyos sa Biblia. Walang karapatan ng tao para mag-interpreta ng mga bagay na sinabi ng Diyos. Kasi yung mga bagay ng tao, naiintindihan natin yun bilang mga tao. Pero yung bagay ng Diyos, Diyos lang din na makakapag-interpreta nun sa'yo. Yun ang isa sa mga dahilan, brother, kung bakit ako I really stay away from interpretation. I stay away from interpretation. Delikado masyado eh. Makapagtawid ka sa kapwa-tao mo ng
Hindi totoo. Delikado masyado. Sobrang Yeah delikado. po. Yun yung I dahilan agree kung naman bakit- po sa inyo. Yun yung dahilan kung bakit as much as possible, I stick to the things which are written in the Bible. Pag mali ako, di balatagan mo ko. Ganun lang naman kasimple buhay eh. You just have to do it offline kasi mahabang oras yun. Hindi sa live. Kasi doon lang sa konsepto lang na, alam mo yun, darating kasi dyan na magdidebate tayong dalawa eh. Siyempre, alam mo yun, aalamin ko kung meron tama akong po. naiintindihan na mga bagay na, alam mo yun, kakontra nung paniniwala mo, and then ilalabas mo ngayon yung paniniwala mo sa akin. Matagal na proseso yan. Matagal na proseso. Kasi ganun din naman, brother, katulad nyo sa'yo. Halimbawa, para mapaniwala kita sa isang idea, ang tagal din na proseso nun eh. Tama po Yun yan. yung dahilan Tama kung po bakit, yan, brother. alam mo, ito pala, isa sa mga bagay na na-enjoy ko, kung wala kayong ginagawa, tambay kayo rito. Welcome kayo kahit debate. Okay lang. Dito punta kayo rito. Dala kayo Biblia nyo, dala kayo Quran nyo, di ba? Kwentuhan tayo tungkol sa mga bagay na may kinalaman sa pananampalataya. Kasi marami akong bagay na, curiosity ko sa buhay na, alam mo yun, you will never know kung, alam mo yun, yung mga ideas ng mga tao na mga bago sa pandinig ko. Kasi yung mga pinakamalalaking religion, kahit pa paano meron akong konting alam dyan eh. Pero yung mga maliliit na religion na hindi ko masyadong kilala, yun. Ayan, good morning, Attorney Ace. Si Attorney Ace, good morning. Brother, may message ako sa'yo sa, baka nasa kabilang inbox mo. Wala na akong Facebook. Nawala na ako ng Facebook. So, nag-message ako sa'yo, brother. Nag-message ako sa'yo. Attorney Ace Horado, Attorney Ace. Mahal na mahal ko to si Attorney Ace. Isa sa pinaka-paborito kong abogado ito eh. Sa dami ng abogado, hindi, actually siya pinaka-paborito ko, number one. Number one sa akin. Sa dami ng abogado na nakakilala ko, siya pinaka-paborito ko. So, tanong ko lang po, ngayon nyo lang ba narinig yung about sa religion na naniniwala talaga na merong Narinig ko wife na si yun ng Jesus maraming Christ? ulit dati in the past, brother. Narinig ko na maraming ulit in the past yun. Hindi ko nga lang ini-entertain yung idea kasi ang dami kong nababasa sa Biblia ang mga kakontra nun eh. Ang dami kong talata sa Biblia na alam na kakontra nun eh. Yung konseptong walang asawa ang Diyos. Kasi tinan mo, isipin mo yung konsepto na put it into context. Na kung halimbawa ikaw ang Diyos, hindi mo ba uunahin gawin yung asawa mo? 'Di ba? Tapos ngayon, hindi ngayon magkaintindihan kailan ba talaga lumitaw yung asawa na yan. Ang sabi, sa allegedly, lumitaw daw yan, kasama daw ika ng Diyos yan na lumalalang sa tao. May nababasa ako sa Biblia sa Kapitulo 8, na hindi babae yung kasama ng Diyos. Yun nga yung sinasabi ko sa iyo, basahin mo ng buo Ayun yung kawikaan po. Kapitulo, Yes yung po, Kapitulo 8. honestly po, nabasa ko na po siya yung kawikaan. Ang kausap doon sa, kung hindi ako nagkakamali, 8-7, basta basahin mo ng buo, ang kausap doon, karunungan ng Diyos. Sino ba yung karunungan ng Diyos? Nasa unang Korinto, si Kristo. Ang karunungan ng Diyos at ang kapangyarihan ng Diyos. See? So, ayun. Meron So, akong pruweba it will be, it regards po kasi dyan is very, as you said, it's very tulong if we're going to make a debate or sharing knowledge about it. Bisita ka rito. I hope so po. Bisita ka lang dito. Sana po is may share ko sa inyo kahit minsan Taga na ka ba? taga Manila pa po ako pero minsan na mapadaan naman dyan sa Antipolo. Ganyan. Magawi ka So, rito. yes, magpapakilala po ako sa inyo Masarap na directly and kwentuhan then yan, brother. Masarap na kwentuhan. yep, because I want to meet Tagalogin mo na lang para di ka mahirapan. kumbaga medyo kinakabahan kasi ganun. Relax ka lang. Ako lang to. Hindi naman kita aawayin. Gusto ko kasi gusto ko rin may share sa inyo bakit nagkakaroon ng contradiction about doon and then how it becomes this is not my own interpretation because Kaya nga I'm sabi ko just sa'yo, bisita ka dito. yep. So probably Lahat kayo soon na gustong makipagkwentuhan, uulitin ko, lahat ng gustong makipagkwentuhan, welcome kayo, punta lang kayo rito. Alam mo, ito isa sa mga pinakamalalaking bagay na na-enjoy ko sa buhay, brother. Diretso, isa sa mga pinakamalalaking bagay na na-enjoy ko tungkol sa buhay, yung exchange of ideas na hindi tayo pare-parehas ng ideya. Na-enjoy ko yan, sobra. Kasi alam mo yung dumating na sa puntong ang daming bagay kong natutunan tungkol sa buhay, nasawa na akong makinig sa mga taong kaparehas ko rin ng paniniwala. Ang gusto ko yung iba naman sa paniniwala ko. Mga iba naman, atsara ba? Atsara. Pag yun at yun, yun at yun, yun at yun, yun at yun. Paano gumawa ng pera? Pag yung kinikita mo, mas malaki kaysa ginagastos mo, mayaman ka na. Paano maging mabuting tao? Gagawa ka ng kabutihan. Paano makapunta sa langit? Tatago mo yung kabutihan, dapat nasa paningin lang ng Diyos kasi ayaw ng Diyos, kahit ano religion ka pa, ayaw ng Diyos na pinapakita mo lahat ng kabutihan mo sa kapwa-tao para pupurihin ka nila. Pangit yun, di gusto ng Diyos yun.
Yung mga basic na principles na ganun. Para tayo na paniniwala sa ganun, yung nakakasuya na yun. Doon tayo sa mga bagay na, ano ba yun? Yes, yes po. Magkaiba tayo Because, ng paniniwala. Yung pag-usapan natin. Alam mo, gusto ko nga ibalik yung konsepto ng debate eh. Dito sa Pilipinas. honestly po, maganda talaga po siya. Gusto ko ibalik yung konsepto ng debate dito. Pero sa healthy Pilipinas. sana. Pagkatapos, yun yung na-enjoy ko eh. Yung ibang mga nakadebate ko, well, hindi naman lahat, pero yung mga ibang nakadebate ko, talagang nag-enjoy talaga kami parehas. Ako at saka yung kadebate ko, nag-enjoy kami. Mm, Ang dahilan kasi, yung exchange of ideas, it's supposed to be entertaining and it's supposed to be fun. Masaya dapat yun. So isipin mo, halimbawa, pag-uusapan natin yung konsepto, halimbawa, kung ano ba mas masaya, scuba diving, o deep sea diving ba, o skydiving. Tapos magdidebate tayo ngayon tungkol sa, hindi, deep sea diving. Bro. Marami ka makikita doon, may kasamang pating doon. Wala namang pating sa ano eh. Impapawid. Ganun. Yung ganun Boss Chai, konsepto. ang saya I nun think eh. this is the last. Gusto ko lang makuha yung pinaka-address mo if ever na makapunta ako dyan. Andito If ako just sa a short Domsa video. Viewpoint. Domsa Viewpoint sa Angono Rizal. Domsa Viewpoint, Okay. Angono Rizal. So, mostly, anong oras ka po available? Mula alas 6 ng gabi, minsan alas 5, dito na yung mga tao ko. Mula alas 6 ng gabi hanggang alas 3 ng madaling araw. Punta ka dito mga bandang siguro mga bandang alas 8. Madalas nandito na ako ng mga bandang alas 8. Kasi nagko-compose Alas 8. muna ako ng Nagko-compose muna ako ng ipopost ko eh. Tapos minsan, syempre may mga kailangan pa akong mga hibig-jibig, minsan may mga meeting na mga maliliit. Alas 8. Basta pag wala pa ako, antay ka mga 1 oras, 2 oras nandito na ako. Okay, thank you po ulit. Nakataambay lang ako Brother rito. Chai. Wala akong ginagawa rito. Dito lang ako lagi. Thank you po ulit and have a nice conversation with you po. Salamat, brother. Kita-kits. Bye-bye. Bye-bye. Okay. So yun, sa mga gustong pumunta rito, welcome kayo na pumunta rito, makipagkwentuhan. Hindi na para kung hindi mo gustong bumili ng sinigang, walang problema. Kung hindi ka kumakain ng sinigang, kung hindi ka kumakain ng baka, walang problema. Punta ka dito, sobrang daming kainan dito sa paligid. Sobrang daming kainan dito sa paligid. Punta lang kayo rito, bisita kayo rito, kwentuhan, ganun. Kahit saan nyo gustong kumain dito sa lahat ng mga nakapaligid dito, mga kapitbahay ko naman lahat yan eh. Ang sarap daw ng sisig. Salamat. Walang sisig dito. Ano yun? Sizzling na baka. Wala sisig dito. Sizzling na baka. Last na siguro to. Last tayo. Kuha tayo ng sana babae naman. Maiba naman. Maiba. Alam mo, yun ang isa sa mga bagay na na-enjoy ko sa buhay Pilipinas. Yung pagkakaiba ng mga bagay na pinaniniwalaan natin. I think we should celebrate differences. Rather than suppressing. Lalo na sa mga bagay na I will say hindi naman nakakasama sa buhay. Masarap yung pagkwentuhan yung pinagkaiba ng mga bagay na gusto natin sa buhay versus lahat na lang tayo pare-parehas ng gusto. Anyways, next question. Kuha tayo ng isa pa kasi mukhang wala itong may babae naman. Ryuki. Sana babae ito? Ito. Wala. Next tayo. Wala talagang babae. Puro lalaki to. Sausage party muna tayo ngayon. Wala eh. Walang babae. Ay pa naman. Wala. Arwin, good morning. Mukhang wala rin si Arwin. Ayan, Arwin, good morning brother. Taga saan ka? Taga po? Taga Bicol po. Bicol. Okay brother, anong tanong mo? Matanong ko lang po, ano po ba masasabi niyo sa LDS religion po or mas kilalang Mormons? Si Joseph Smith ang founder ng Mormons. Ayoko naman sabihin hindi totoo, pero isa sa mga pinakamalalaking bagay na alam mo na-enjoy ko sa Mormons, yung konsepto ng yung konsepto ng maayos sila manamit. Na-enjoy ko Mormon sa konseptong maayos manamit. Ang mga babae mahinin manamit, ang mga lalaki naman decente, tas may nameplate ganun. Yun nga lang, nawiwirdohan ako doon sa konseptong naglalakad sila sa kung saan pwede naman mag-commute. Ano tanong mo doon bukod doon, brother? Yun lang po. Ano lang po kasi, dun po sa paglalakad po siya, hindi po siya talaga, sabi po, dun sa mga missionary po tawag dun sa mga naglalakad na yun. And then, ginagawa talaga nila is, maglakad para, yun, baka nag-i-enjoy sila maglalakad. Hindi ko rin alam kung bakit eh. Pero siguro kung baka makahatak ng bagong miyembro, naintindihan ko yun kasi ginagawa rin naman ng Jehovah's Witness yun eh. Nagbabahay-bahay sila eh. Sipag ang Jehovah's Witness eh. Masipag din ng Mormons tungkol dun sa konsepto na yun eh. Pero may TV na eh.
may radyo, may social media. Ang daming means para kumuha ng miyembro. Hindi practical na maglakad-lakad para makakuha lang ng miyembro. Pero baka siguro trip lang nila 'yun. Baka gusto lang talaga nila. Mas daw po. Ewan ko, hindi ko alam. Mas daw po kasi mas okay lang, mas maganda daw po pag bahay-bahay kaysa sa online ganun. Hindi ko alam. I wouldn't know. Basta ako, personal, alam ko, malaki pakinabang talaga ng social media. Kasi isipin mo, sa social media, ang daming taong nakakapagtanong at natututo ngayon sa akin, no? Tinan mo. Totoo. Ang dami ah. Tinan mo, isipin mo, 400 yan, no? Kung naglakad ako dito, siguro baka wala pang 30 tao yung mga nakita ko na gustong may oras na makipag-usap sa akin, eh. Gusto mo bang yumaman? Lalakad ka, no? Gusto mo bang yumaman? Brad, no? Gawin ka natin, no? Maglakad tayo. Gusto mo ba yumaman? Tuturo namin sa'yo, sasabay ka lang. Ang weirdo nga ng konsepto na yan, no? Ang weirdo ng konsepto na yan, no? Naglalakad tayo sa kalsada, no? Kasama natin si Francis, no? Tasa na. Gusto mo ba yumaman? Hindi ka namin payayamanin, pero ginagawa na namin. Sasabayan mo na lang. Pilipinas, sumabay ka na. Naglalakad ka sa kalsada. Ganon ka magsalita na. Hindi ko ma-imagine sarili ko na magagano, brother. Social media na ngayon, brother. Mas practical ang social media. Mas practical ang social media. Anyways, follow-up question, brother. Ano po yung religion mo? Okay. Hindi ako nagdi-disclose ng personal na yun eh. Problema kasi niya, mamaya mali pala yung pinaniniwalaan ko. Nirekomenda ko pa, tapos sinabi ko sa inyo. Yung lang mabanggit ko sa inyo kung ano religion ko. May mga lilipat na agad dun. Natatakot akong maging, alam mo yun, promotor ng pagkakamali dun sa konsepto ng pagka sinabi ko kung ano religion ko, parang pinromote ko na rin yung religion na yun. Kasi tinan mo, yun yung automatic pag influencer ka eh. Yung bagay na ginagamit mo, kinokopya ng iba. Ito nga, itong baso na to, ang dami nagme-message sa akin eh. May screenshot pa yung iba. Saan daw makakabili ng baso? Hindi naman ako nagbebenta ng baso. Binigay lang sa akin to na isa sa mga fans ko eh. wala akong binibentang baso. Ginagamit ko lang dito kasi andito yung logo ko eh. Salamat din sa nagbigay. Thank you very much. Pero wala po akong binibentang baso. Ayun, yun ang ibig ko sabihin. Tingnan mo, doon pa lang sa konsepto, baso pa lang yan ha. Lalo pa kung as big as religion, sinabi ko na miyembro ako ng isang religion. Trouble ngayon yan, brother. Baka mamaya, alam mo yung maintindihan ko pa yung konsepto na baka, alam mo yun, may mga iba na tanga na nag-follow sa akin, tapos mali ang interpretasyon nila tungkol sa sinabi ko, tungkol sa pera, nalagasan ngayon sila ng pera, okay lang yun. Bakit? Syempre, katangahan mo yan eh, di ba? Doon sa konsepto lang na, alam mo yun, nawalan ka ng pera, kikita ka uli, okay lang yan. Walang problema. O ako yung tanga, halimbawa, tinangahan ko, bobo ako. Ang tanga mo mag-advise, Chester, dahil sa'yo, nalugi ako. Ngayon, okay lang yun. Bakit? Mababawi mo naman pera eh. Pero, isipin mo, kaluluwa, Brad. Hindi, nandito si Chester eh. Dito umanib si Chester. Delikado ngayon. Delikado. Kaya po, maraming salamat po, brother. Sige, brother. Yan lang po. Na-enjoy ito ha. Itong isang pirasong live na to, nag-enjoy ako rito ng gusto. Fairness ha. Dito nga, last nga, isa pa. Sorry ha. Ako na yung nag-enjoy na ng gusto rito. Bera. Bicolana, yan. May babae. Sa wakas, may babae. Good morning, sister. Taga saan ka? Ayos. Sa wakas, nagkaroon din. Okay. Taga Bicol kasi nasunod Bicolana eh. Okay. Ano tanong mo? Hindi ko po kasi maano kung ano ba yung dapat kailangan yung sabihin sa partner ko na para sabayan niya ako. May nagbigay ng Galaxy. Thank you ha. Ang laki sa libo yata yun. Nakakatuwa naman to. Nakikita ko ba nakikita yung bigay heart na gano'n. Tapos minsan may bulaklak gano'n. Okay, thank you ha. Salamat doon sa mga nagbigay. May pera nga dito sa ano ko eh, sa TikTok ko eh. Hanggang hindi pa rin ako nakakapagkabit ng bank account. So hindi ko pa rin makuha-kuha. Wala pa rin. Parang PayPal yata yung kailangan para makuha mo yung pera dito eh. Nga, hindi ko pa rin nakuha. Parang nasa 10,000 na yata yung pera dito. Okay, Uy, tama na yan. Okay na yan. Ayos na yun. Hindi naman ako nangihingi ng pera. Pero may nagbigay ng money gun. 500 yun. Nagbibigay kasi ako ng ganun, brad eh. Pag ilan ba, natuwa ako sa nagla-live. Nagbibigay ako ng ganun eh. Kaya pag nakita ninyo ako na nasa live, acknowledge nyo, malay nyo, diba? Matuwa ako sa live nyo, mabigyan ko kayo ng ganun. Anyway, sige, go. Kuya Renan nga, nakita ko naka-live. Dahil lang, Kuya Renan, nakita ko naka-live. Nagmanigan ako sa kanya eh.
Kuya Renan. Oo, totoo ako sa mga content dun eh. Kaya tawa ako sa isa yung ano, may mangga dito, di ba? Tapos siya, yung mukha niya, mangga rin daw. Tapos pinipit-pit na gano'n. Tawa ako sa content niya na yun. Sorry, ang babaw ng kaligayahan ko. Sige, tuloy. Ano tanong mo, sister? Sa ayun mga kubas, ano ito kasi yan. Di ko kasi alam kung ano ba talaga yung kailangan kong sabihin sa partner ko. Na, gusto ko lang naman isabayan niya yung ano ko, yung career ko ba. So parang binadown niya po kasi yung sarili niya. Ah, nasaan kayo ngayon? Nasa Bicol kayo parehas? Hindi po, nasa ibang bansa po ako. Nasaan siya? Nasa Bicol po. Ah, ikaw nasa ibang bansa. Teka, asawa mo ba yan? Opo. Opo. Kasal kayo? Yes po. May anak kayo? Opo. Okay. Paano niya dinadown yung sarili niya? Tara, curious naman ako rin sa isa na to. Chismoso lang. Okay. Sige. Paano niya dinadown yung sarili niya? Ano po kasi, inaano niya sa sarili niya na ano daw, hindi daw siya nakapagtapos, yun daw lang yung kaya niyang ano. Tapos sinasabi niya sa akin, kasi nagkakaroon naman daw siya ng trabaho, pero ang lagi niya kasi sinasabi, okay naman yung trabaho ko, ano, napapakain ko naman kayo sa ano, sa araw-araw, ganun. Tapos kontento na daw siya kung ano yung ano niya ngayon, ganun yung ano niya. Porket wala daw siyang natapos. Ang hirap nun, no? Alam mo, wala namang masamang maging kontento eh. Hindi ako nakakakita ng problema ron sa kontento siya. Diretso, alam mo, swerte ka, sorry ha, pero ang swerte mo, hindi mo lang nakikita yung tindi na swerte mo. Kasi alam mo, karamihan ng mga OFW, ang problema, yung asawa nila, sobrang taas ng ere ng bababae na. Yung sa'yo, dahil lang hindi siya nakatapos, ang tawag niya sa sarili niya, kontento na siya. Takay, swerte ka! Hindi mo lang nakikita na swerte ka. Pinoproblema mo yung hindi naman talaga problema. Swerte ka. Teka muna, yung asawa mo ba may trabaho? Nagko-construction po siya. Oh, swerte ka nga. Sabi ko nga sa'yo, swerte ka. Bakit? May trabaho. Kontento sa'yo. Kontento sa buhay niya. Mababa yung tingin sa sarili. Okay, sige. Pero, maligaya siya. Hindi ako nakakakita ng problema ron. Baka naman masyadong mataas naman ang pangarap mo. Okay lang naman na tuparin mo yung pangarap mo. Pero kontento na siya sa'yo eh. Babayaro ba? Hindi. Hindi naman po. Tangina, napakaswerte mo na dyan eh. Nagrereklamo ka pa, napakaswerte mo na dyan. Yan na mismo yung buhay na hinahanap ng marami. Pinapangarap ng marami ang buhay mo. Hindi mo lang alam, pinapangarap ng maraming babae yung buhay mo. Na yung asawa niya, na lalaki, na nangongonstruction, na masipag, na maswerte ka dahil kontento na siya sa buhay niya, kontento rin siya sa'yo. Hindi mo lang nare-realize, hindi mo alam kung gaano kaswerte ka. Hindi mo alam kung gaano ka kaswerte. Na oo, sige, baka hindi masyadong marami ang pera niya, pero napapakain kayo. Tapos ngayon, nasa abroad ka, tapos hindi siya nang bababae, gamit yung pera mo, putang ina, napakaswerte mo na yan. Hindi mo lang nare-realize kung gaano ka kaswerte, iha. Hindi mo nare-realize kung gaano ka kaswerte. Napakaraming tao yung pinapangarap yung buhay na meron ka, na ikaw nasa abroad, kumikita ng malaki, yung lalaki nasa Pilipinas, nagtatapat sa'yo, naghahanap buhay pa ng patas, napakaswerte mo na yan. Hindi mo lang yata nare-realize dahil naghahangad ka, tapos tinitignan mo kasi yung iba. Tigilan mo kasi yung katitingin sa iba, kaya ka naiinggit eh. Tigilan mo yung katitingin sa... Tara, mapakita ko sa inyo ha. Pakita ko lang sa iyo para maintindihan mo. Sa mga babae rito, gaano karami sa inyo yung nangangarap ng isang masipag na lalaki na tapat at kontento sa iyo at kontento rin sa buhay niya? Type ako. Diretsahan lang tayo. Walang halong ka-plastika, walang halong ka-ipokritohan. Diretsahan lang. Ano? Tignan mo ngayon. Kung gaano karami yan. Tingnan mo ngayon kung gaano karami yan. Tingnan mo lahat ng live ko, pati YouTube, ang daming nagko-comment. Tingnan mo, ang daming nagko-comment,
Oo, nangongonstruction siya. Pero ikaw may pera ka. Tapos yung lalaki tapat, masipag pa, kontento pa sa'yo. Putang inang yan. Sa dinami-dami ng lalaking hindi tapat, sa dinami-dami na siraulo, nakatsamba ka ng isang matino. Tapos, hindi pa okay sa'yo yun. Hindi ko alam kung ano gusto mo. Ano ba gusto mo? Mayaman pa na lalaki? You cannot have everything. Hindi naman sa hindi naman sa mayaman. Meron akong Ano yung parang, sombrero, tapos may mustache. Oh, sige, tuloy. Sorry. Tuwa ko. parang gusto ko lang na sabayan niya ako. Minsan kasi pag may sinasabi ako sa kanya na parang kinukontra niya. Katulad dito sa sa pag-abroad ko, dati ayaw niya akong payagan kasi nga di naman sa yun na nga construction na naman niya. Pero syempre, yung mga anak namin is lumalaki. Para bang nabibitin na rin. Syempre may mga pangangailangan din sa school. Pagkasunduan nyo kasi kung magkano yung sapat. Nabibitin, okay, kulang. Magkano ba yung sapat? Pagkasunduan nyo, at yung sapat na yan, yun yung gaano karami ba yung gastusin natin, total nyo lahat ng gastos. Tapos samahan nyo pa ng konting luho, konting kapritsyo, sama nyo pa magkano ba dapat ang regular na naiipon. O ngayon, kayo ngayon, pagsisikapan ninyo na kung magkano ba talaga yun, dapat yun ang regular na kinikita nyo. Ngayon, nagkasundo na kayo ngayon kung magkano ba yung sapat, na dapat pati sa pangarap, kontento rin siya. Kasi baka wala na siyang pangarap eh. Dapat pati sa pangarap, kontento siya. O ngayon, yun na lang ngayon, dun sa parte na yun, may maitutulong ka sa kanya. Pero napakaswerte mo sa lalaki na yan. Napakaswerte mo. Dun sa pagiging tapat niya, siya, oo, wala ako dun Kaso nga lang, is dun nga sa, simulat sa pool, is dun kami sa biyanan ko nakatera na until now, andun pa rin na, nagtatalong taon na ako dito na yung pinapatayo kong bahay na hindi pa kasi nga is, parang obligado sa akin lahat. Simula kasi nung mag-abroad ako, pati pamilya ko sa akin na umaasa. Parang Hindi, ang pamilya mo ngayon yung lalaki at saka yung mga anak ninyo. Yung iba wala, hindi counted yun. hindi ko na Dadami Tapos yun talaga nga po, linta pag nasa abroad ka. Dadami talaga linta. Pero huwag mo kakalimutan, hindi ka nandyan para magsustento sa mga taong ayaw magtrabaho. Andiyan ka para kumita ng pera, para mag-ipon ng pera, para pag uwi mo ng Pilipinas, maipatayo nyo yung bahay na sinasabi mo. So, hindi ngayon dapat nangyayari, kasi ang nangyayari dyan is management of funds na eh. Pinepuwersa mo siya sa bagay na alam mo naman sa sarili mo na kaya mong gawin. 'Di ba? Kaya mong mag-ipon, pinepuwersa mo siyang mag-ipon. Kaya mong umangat yung sweldo mo, pinepuwersa mo siyang umangat ang sweldo. Kaya mong ipatayo yung bahay, pinepuwersa mo siya na gusto mo, ikaw siya magpapatayo ng bahay. 'Di ba? Hindi nyo napapagkasunduan yan eh. Baka nga hindi pa sa kasama sa kasunduan ninyo, nasusustentoan mo yung kung sino-sinong taong ayaw maghanap buhay ng maayos eh. Hindi nakasama yan sa pag-abroad mo. Hindi nakasama sa pag-abroad mo yan na magsusustento ka sa kung sino-sinong tamad na mga kamag-anak mo. Tinan mo, 'di ba? Tinan mo, kahit yung comment section sumasang-ayon sa akin eh. Bakit? Hindi naman kasi lahat ng lalaki may kapasidad na magpalaki ng sweldo. Yun nga yung dahilan kung bakit tinuturo ko kung paano. May mga lalaki hindi talaga nila alam kasi. So kung mo hindi alam nung lalaki kung paano, ikaw naman pala yung nakakaalam, di birahan mo na. Baka ikaw na rin ang paraan para makapagnegosyo kayo. Kasi mas mataba utak mo kaysa sa lalaki. 'Di ba? O nakikita mo ngayon kung saan siya nagkukulang, yung pagkukulang niya, ikaw na ngayon magpuno kasi hindi naman babaero eh. Hindi masama ang ugali. Nakatira kayo sa biyenan, pero masipag siya, nagsisinop din. Tapos meron kayong lugar na sinasabi mo, papatayo ng bahay. Ibig sabihin meron na kayong lugar kung saan ipapatayo ang bahay, may lupa na. Inaantay na lang yung pampatayo ng bahay. Ngayon, ang trabaho mo ngayon, siguraduhin mo ngayon na lahat ng pera mo, naiipon mo, at hindi pinamumudmud mo sa mga putang inang tinatawag mong kamag-anak. Na mga taong tamad at tumaasa sa'yo. Mali eh. Di ba? Mali talaga. Pwede mong hatakin yung asawa mo, pero mahahatak mo lang yan pag ipinakita mo kung paano. Dahil hindi nga niya alam. Yun eh. Pinipilit mo siya sa isang bagay na hindi niya alam at hindi niya naiintindihan at natatakot siya. Ako, natatakot yan. Yun lang sa akin, natatakot siya sa bagay na hindi niya naiintindihan. Hindi niya kasi naiintindihan eh. Kung hindi niya naiintindihan, hindi niya alam, takot siya sa bagay na hindi niya naiintindihan. Ang tawag dyan, fear of the unknown. Fear of the unknown.
Natatakot siya sa bagay na hindi niya naintindihan. Kasi yung bagay na nasa isip mo matayog, siya nalulula. Nalulula siya sa pagkatayog. Tignan mo, hindi kanya pinapayagan na mag-abroad. Bakit hindi kanya pinapayagan? Hindi dahil sa konsepto na hindi ka mahal o hindi niya gustong umalagwa ang buhay. Kundi natatakot siya dun sa konseptong baka pag may pera ka, naiwan mo na siya. Naintindihan ko yun eh. Natatakot din siya dun sa konsepto na baka pag mas malaki na yung sweldo mo, hindi na siya masyadong importante. Naintindihan ko yun eh. Kung ikaw ngayon ang nakakaunawa, trabaho mo ngayon na siguraduhin na yung nauunawaan mo, ikaw mag-i-execute. Kasi ikaw nakakaunawa eh. Yun ang pagkukulang niya. Mababa lang talaga isip niya. Mababa lang. Hanggang doon lang ang kaya ng isip niya eh. Hanggang doon lang ang kaya ng dibdib niya eh. Ngayon, the only way para maturuan mo siya, para umangat sa buhay, pakita mo sa kanya kung paano. Tapos bigyan mo siya ng mga role every now and then. May trabaho siya na kailangan gampanan under you. Hindi naman na ibig sabihin no, minamama mo yung asawa mo o ina-under mo yung asawa mo eh. Kundi gina-guide mo lang siya kasi hanggang dun lang talaga ang kapasidad ng isip niya. Hanggang dun lang din ang kapasidad ng dibdib niya. Pero maligaya naman kayo nung nandito kayo sa Pilipinas eh. Maliban na nga lang kapag kaambiyanan. Siyempre, ganun lang naman kasimple yun eh. Pag nakatira ka sa Binan, masakit talaga ulo mo. Pero may kapasidad ka naman na umahon. Bakit? Kasi may pera ka na. Ayan no. 'Di ba? Ngayon, yung pera ninyo ngayon, pakinabangan ninyo. Para ngayon, mapunta naman kayo sa ibang kalagayan ng buhay na ikaw na ang tumulong para makapunta kayo doon sa kalagayan ng buhay na yun. Dahil pinagtatapatan ka naman niya eh. Pinagtatapatan ka niya. Hindi siya babaero, hindi siya siraulo, mababang loob siya, hindi lang talaga kaya ng dibdib, hindi lang talaga kaya ng isip, naabutin niya yung parehas ng naaabot ng isip mo. Hindi niya naaabot yung naabot ng isip mo, mas mataas ang isip mo, mas matalinong tao ka kaysa sa kanya. Yan talino mo ngayon, pakinabangan, ninyong dalawa. Hindi para sirain mo siya at hindi rin para itulak mo siya dun sa bagay na hindi niya naiintindihan. Ang kailangan yan, pangunawa mo. Na okay, sige, ako na babae, ako nakakaunawa na kailangan naming makarating sa ganitong level at antas ng pamumuhay. Naiintindihan ko yung daan papunta ron. Sige na, tutulong na ako, yun ang gagawin ko. Ganon. Tignan mo, pagdating nyo ron sa ganong antas ng pamumuhay, tignan mo, hindi na rin importante kung sino sa inyong dalawa yung mas may pera. Pag may bahay na kayo, may kotse na kayo, may motor pa, tapos tuloy-tuloy pumapasok ang pera, tingnan mo, hindi na masyadong importante kung sino may pera. Huwag nga lang kayo mag-aaway kasi dyan magkakaungkatan yan. Pero kung when you are at peace with your man, pagka payapa ang isip mo sa asawa mo, payapa ang buhay. Napakaraming babae ang nangangarap ng kaparehas ng sitwasyon na meron ka ngayon. Hindi mo lang alam. Ang daming babae nangangarap ng kaparehas sa sitwasyon na katulad ng sayo. Yung ikaw na babae ang nakakaalam kung paano umahon sa hirap. Ikaw na rin yung gumagawa ng paraan. Yung lalaki tapat, pinasisinutan yung pera, masipag din at the same time, tapos maalaga sa mga anak. Nakatira kayo sa biyanan, pero meron na kayong lugar na papatayuan na lang ng bahay paglipas ng panahon. Kasi tinan mo, pagkakuha mo nung, yun lang naman ipipilit mo talaga eh. Wala naman ang iba eh. Yung kotse, yung bahay, yung motor, tas yun na yun, tuloy-tuloy lang napapasok yung pera. Kung magkano man ang pumapasok na pera, maligaya na kayo. Yun lang talaga, mailipat lang kayo sa ibang lugar, hiwalay sa mga biyanan. Dahil masakit talaga sa ulo ang biyanan. Masakit sa ulo ang biyanan. Pero other than that, yun lang nakikita kong conflict eh. Other than that, you already know the way. Alam mo naman na kung paano makaahon sa kahirapan. Ikaw na lang ngayon yung gumawa ng paraan kasi hindi nga talaga kaya ng isip at dibdib ng asawa mo eh. Mahal ka nun eh. Tingnan mo, pansinin mo, kahit malayo ka, pinagtatapatan ka, hindi normal yan. Hindi normal. Ang normal na makikita mo, OFW, yung pera mo, pinagpapasasaan ng asawa mo, ng pamilya mo, at ng kung sino-sino pang mga tao, minsan pinangmomotel pa ng asawa mo, wala kang malay. Yun ang normal. Regular na nangyayari yun. Yan, tanong mo sa mga OFW dyan, yan ang madalas na problema nilalapit sa akin eh. Yung sa'yo, wala ko na masyadong nakikitang problema. Ayan, tinan mo, sabi nung kabila, si Deldog, sabi niya, Pepe. Ayun, talaga karamihan ng problema ng maraming babae, yung Pepe ng ibang tao. Yung asawa niya, kumakapit dun. Normal, pag uwi mo ng Pilipinas, wala ka ng asawa. Yang ganyan kalaking swerte, napakalaki na ng swerte mo, hindi mo pa nare-realize kung gaano kalaki ang swerte mo. Hindi pera ang pinaka-importanteng bagay sa mundo. Papaalala ko lang sa inyo, hindi pera ang pinaka-importanteng bagay sa mundo. Yang ganyang kapayapaan ng isip na nasa abroad ka, tas hindi ka kinakabahan na baka nang bababae yung asawa mo, pakalaking swerte mo na yan. Napakalaking swerte mo na yan.
Kung alam mo lang. And I really wish and I really hope that you can realize kung gaano ka kaswerte. Na kahit construction worker yung lalaki, payapa ang isip mo na alam mong hindi niya ginagastos yung pera mo sa walang kapararakang mga bagay, na inaalagaan yung mga anak ninyo, na nagkumukuha ka lang ng konting pera sa abroad, tapos pag uwi mo ng Pilipinas, hindi mo na kailangan mag-abroad ulit kahit kailan kasi alam mong masipag siya na ipatayo nyo na yung bahay, tapos baka meron pa kayong second hand na sasakyan. Napakaraming nangangarap ng buhay na meron ka. Hindi mo lang alam. Kasi hindi mo pa nare-realize. Dahil nga ang iniisip mo, yung mga komplikasyon at mga problema na lumalaki yung bata, yung biyenan ninyo, bla bla, etc. Sa akin, ito suggestion ko sa'yo. Para hindi ka nahihirapan, lahat ng mga kamag-anak ninyong labas ng asawa mo at saka mga anak mo, laglag mo muna sandali. Laglag mo muna. Lahat ng pera, tabi mo muna. Kasi kumikita naman siya eh. O di yun nga yung kinikita niya, yun nga yung pansustento sa mga bata. Tapos lahat ng pera mo, tabi mo. Pag uwi mo ng Pilipinas, o tsaka ngayon paggawa ang bahay, kulang, alis ka uli. Kasi swerte ka eh. Isa ka sa mga swerte na maayos pa rin ang pamilya kahit nasa abroad ka. Swerte ka eh. O, alis ka uli, uwi ka ng Pilipinas, patayo uli ang bahay. Okay na ang bahay? Okay, sige. Ngayon, maglagay tayo ng maliit na tindahan. O ngayon, yung tindahan na ngayon ang bubuhay sa atin, kasama ng pang-construction ng lalaki. Maswerte ka. Hindi mo lang nare-realize, maswerte ka. Masyado mo lang pinoproblema yung mga bagay na hindi pa naman problema sa ngayon. Yan ang masasabi ko ron. Follow-up question, sister. Wala na po. Yun lang. Okay. Thank you very much. Thank you. Bye-bye. Thank you. Minsan tayong mga tao, hindi natin nare-realize kung kailan tayo malas, kung kailan tayo swerte. Minsan hindi mo lang, akala mo kasi pera pinaka-importanteng bagay sa mundo. Pilipinas, papaalala ko lang sa inyo, hindi pera ang pinaka-importanteng bagay sa mundo. Hindi pera ang pinaka-importanteng bagay sa mundo. Papaalala ko lang sa'yo. And I'm coming from the perspective na ako may pera. Hindi ako nagsasalita na walang pera. Bakit? Kasi that does not make sense. Kung hindi pera ang pinaka-importanteng bagay sa mundo, sasabihin ko sa'yo yun, tas wala pala akong pera. It's mo, hindi nag-make sense yun eh. Hindi pera pinaka-importanteng bagay sa mundo. Wala pa rin talagang tatalo sa maraming bagay na mas importante sa buhay. Katulad yan, ang sabi nung isa, si Park Mo Kevin, yung sabi niya, peace of mind. Yung peace of mind, may mga taong sobrang daming pera pero hindi mabili ang peace of mind. May mga tao sobrang daming pera pero hindi mabili ang peace of mind. Yung kapayapaan ng kaisipan. Isa sa mga mas importante yan kaysa sa pera eh. Peace of mind. Pamilya. Yung Diyos mo, yung pananampalataya mo, uulitin ko Pilipinas at ipapaalala ko ng paulit-ulit sa'yo. Hindi pera ang pinaka-importanteng bagay sa mundo. Sabi nga ron sa kanta, ang tunay na paraiso ay wala sa piso. Magandang umaga sa'yo Pilipinas. Mahal na mahal kita.